Habang nakatayo sa klase at nagtuturo ang bidang babae na si Yeonbom, bigla na lamang may isang di kilalang babae ang sumugod at sinampal siya ng diretsyo sa mukha. Pagmulat niya ng mata, napagtanto ni Yeonbom na panaginip lamang iyon, ngunit ang nanginginig niyang mga kamay ay nagsiwalat ng lahat. Bago pumasok sa paaralan, tiningnan ni Yeonbom ang sarili sa salamin at kinausap ang sarili na ang araw na ito ay magiging kasing boring lamang ng dati, walang saya, walang pakikipag-usap, at mahigpit na ipinagbawal ang pagbibiro o pagngiti. Sa Shinsu High School, tahimik siyang naglakad habang suot ang kanyang mga earphones, binabaliwala ang lahat ng nasa paligid. Sa unahan, masiglang pinag-usapan siya ng grupo ng mga veteranong guro. Nagtataka sila kung bakit isang taon na siyang lumipat sa paaralan, ngunit hindi pa kailanman nakipag-usap kaninuman, palaging seryoso ang mukha, at bihirang magpakita ng emosyon. Maging si Seo Hae-suk, na nagpapaupa ng bahay kay Yeonbom, ay nagpapatunay sa ganitong ugali niya. Sa sandaling iyon, ang sikat na heartthrob na si Seon Hanjeol, na napapaligiran ng maraming babaeng estudyante, ay lumapit upang humiling ng pribadong pag-uusap sa isa sa mga guro. Nang masaksihan ito, biglang bumalik ang mga alaala ni Yeonbom. Noon pala, isa siyang masiglang tao na may palayaw pang storyteller dahil sa kanyang pagiging madaldal. Isa rin siyang masipag at maalagang guro na matyagang gumagabay sa mga estudyante sa bawat detalye, mula sa maliliit na problema hanggang sa pagbibigay ng paalala na lapitan siya anumang oras na kailangan ng tulong. Pagbalik sa silid ng mga guro, pinaalalahanan ng punong guro na si Seo Kwon-soo ang lahat tungkol sa nalalapit na midterm exam at sa paparating na pulong ng mga magulang. Hiniling din niya na limitahan ang pagpasok ng mga estudyante sa lugar na iyon. Bigla, isang malamig na bugso ng hangin ang pumasok sa silid at nagpaangat ng balahibo ng lahat. Nang lumapit si Seo Hae-suk upang isara ang bintana, bigla siyang napasigaw, dahilan upang magpanik ang buong silid at magtakbuhan ang lahat upang tumingin sa labas. Sa gitna ng bumubuhos na puting niebe, lumitaw ang isang lalaking punang tatoo, mabagsik ang anyo, at naglalabas ng matinding aura habang papalapit sa gusali. Siya si Seon Jae-ju. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Yeonbom ng kakaibang pressure na hindi pa niya kailanman naranasan. Ang biglaang paglitaw ng estrangherong lalaki ay labis na ikinabahala ng mga guro. Kanya-kanya silang naghanap ng pagtataguan. Ang punong guro ay nagkulong sa sariling opisina, habang ang isa pang guro na si Hong Jumpyo ay sumilong sa ilalim ng mesa. Ang iba naman ay nagtago sa likod ng pinto, may hawak pang mga paso ng halaman. Marahas na itinulak ni Seon Jae-ju ang pinto, dahilan upang magkalat ang mga tornilyo. Tahimik na pinagmamasdan ni Yeonbom ang lahat, iniisip na isa lamang siyang mapanganib na gangster. Ngunit kalaunan ay nabunyag na siya pala ang tiyuhin ni Seon Hanjeol. Sa kabila ng matinding tensyon, nanatiling kalmado si Seon Jae-ju habang hinahanap ang isang guro. Agad na nagsinungaling ang lahat, sinasabing wala na ang taong kanyang hinahanap at inakalang aalis din siya kapag hindi niya ito nakita. Sa halip, payapa siyang umupo sa isang upuan at nagpa siyang maghintay, na lalong naglagay sa lahat sa alanganing sitwasyon at nagtulak kay Seo Hae-suk na tawagin ang punong guro. Maya-maya, lumabas si Seo Kwon-soo, pinanatili ang huwad na kalmadong anyo at nakipagkamay na parang walang nangyari. Doon lamang dumiretso sa punto si Seon Jae-ju. Nandito si Jae-ju upang humingi ng katarungan para sa kanyang pamangkin. Kaninang umaga, walang malinaw na dahilan kung bakit tinanggal si Hanjeol sa listahan ng mga tatanggap ng parangal. Ang higit pang ikinagalit ni Jae-ju ay ang malupit na pahayag ni Teacher Hong Jumpyo na nagsabing dahil walang mga magulang si Hanjeol ay wala raw itong karapatang tumanggap ng parangal. Sa harap ng pagtatanong ni Jae-ju, nagmamadaling itinanggi ng punong guro na si Kwon-soo ang lahat. Ipinilit niyang hindi kailanman magsasabi ng ganoong kalupitang salita si Jumpyo at ibinaling ang sisi sa estudyante, iginiit na tiyak na nagsinungaling si Hanjeol. Gayunman, mariing tumanggi si Jae-ju sapagkat buo ang tiwala niya sa pagkatao ng kanyang pamangkin. Nang mapansing umiinit ang sitwasyon, sinubukan ng punong guro ang matagal ng taktika upang iwasan ang gulo. Inutusan niya si Yeonbom na magtimpla ng tsaa para sa bisita upang pakalmahin ang atmosfera. Ngunit agad hinawakan ni Jae-ju ang kamay ng punong guro at pinigilan ito. Hayagan niyang ipinakita ang kanyang disgusto sa pag-uutos sa isang babaeng guro ng ganoon at ipinahayag na kaya niyang pagsilbihan ang sarili. Hindi pa roon nagtapos ang pagiging maginoo ni Jae-ju. Bigla siyang lumapit ng husto kay Yeonbom, sobrang lapit na nakaramdam ito ng takot, ngunit ang tunay na pakay niya ay purihin lamang ang kagandahan ng guro. Samantala, sinubukan ni Seon Hanjeol na yayain ang kaibigang si Sejin na kumain, ngunit mariin siyang tinanggihan ni Choi Sejin. Malungkot na bumalik si Hanjeol sa kantina kasama ang kanyang mga matalik na kaibigan. Kalaunan, may isang taong umamin na narinig niya ang buong hindi makatarungang pag-uusap ng guro sa pisikal na edukasyon kaninang umaga. Dahil sa matinding galit, isinumbong niya ang lahat ng nangyari sa tiyuhin ni Hanjeol. Nang malaman ni Hanjeol na dumating na sa Shinsu High School ang kanyang tiyuhin na si Jae-ju, agad siyang nagpanik at tumakbo pabalik sa silid ng mga guro upang hanapin ito. Nanatiling siksik at mabigat ang tensyon sa loob ng silid. Sinikap ng punong guro na yayain si Jae-ju na lumabas upang manigarilyo at pakalmahin ang sarili, ngunit pinagalitan siya nito dahil sa pag-aanyaya ng paninigarilyo sa loob ng isang institusyong pang-edukasyon. Bilang babala, malakas na sinuntok ni Jae-ju ang mesa, eksakto sa pwestong pinagtataguan sa ilalim ni Teacher Jumpyo na nanginginig sa takot. Doon niya ikinuwento ang hirap ng pagpapalaki niya kay Hanjeol mula pagkabata hanggang sa ito'y lumaki, upang maunawaan ng mga guro ang pinanggagalingan ng kanyang galit. Pagkatapos, mariin niyang inilapag ang mainit na tasa ng tsaa sa mesa, na parang tahimik na babala sa taong nagtatago sa ilalim nito, saka malamig na umalis.
Ang kakaiba, matapos umalis ang mabagsik na lalaki, biglang nagsalita si Yeonbom na sa loob ng isang taon ay hindi man lang nagsalita sa silid ng mga guro. Tila naramdaman niyang may punto ang mga sinabi ni Jeju. Sunod-sunod siyang nagtanong sa mga kasamahan tungkol sa pagkatao ng lalaki, dahilan upang mapanganga ang lahat dahil iyon ang unang beses na narinig nilang magsalita siya. Matapos ang pangyayaring iyon, nagsimula ang mga guro na mag-unahan sa pag-imbento ng sari-saring kwento tungkol kay Jeju. May nagsabing winasak daw niya ang isang lugar, habang si Seo Haesuk naman ay nagkwento na minsan na raw niyang nakita ang lalaki na naglibing ng isang bangkay sa bundok. May iba pang nagiit na napakalakas umano nito at kayang buhatin ang isang kotse gamit ang isang kamay. Hindi pa roon nagtapos ang kaguluhan nang dumating si Seon Hanjeol sa silid. Agad siyang pinagalitan ng punong guro at mahigpit na ipinagbawal na muling tumapak sa paaralan ang kanyang tiyuhin. Habang abalang nagliligpit ng nagkalat, nilapitan ni Yeonbom si Hanjeol upang tumulong at inaliw siya sa pamamagitan ng isang makahulugang pahayag na ang sinumang makaramdam na kailangan niyang gumawa ng isang bagay ay gagawin niya yon. Pagkatapos nito, nakatanggap si Yeonbom ng mensahe mula sa kanyang ama na umuwi para kumain, ngunit pinili niya itong baliwalain. Pagdating niya sa inuupahang bahay, nabali ang susi at labis siyang nainis. Itinapon niya ito at nagpa siyang maglakad na lamang pauwi. Gayunman, ang kumikislap-kislap na mga ilaw sa kalsada ay nagdulot ng kaba sa kanya. Umabot sa sukdulan ang kanyang takot nang mapansin niyang may isang lalaking nakatayo sa harapan niya, may hawak na mahabang bagay na mistulang kutsilyo. Tumakbo si Yeonbom ng buong lakas at muntik nang tumawag ng pulis, ngunit mabilis siyang inabutan ni Jeju. Sa matinding panik, nakiusap siya na huwag siyang patayin sa liblib na lugar dahil natatakot siyang walang dadalo sa kanyang libing. Laking gulat niya nang ilabas ni Jeju ang hawak na sandata na isa lamang palang inihaw na barbecue na tusok-tusok. At ang mga mukhang totoo sa kanyang mga braso ay hindi pala tunay, kundi manggas lamang na pananggas sa araw na ibinigay sa kanya. Matapos maalis ang hindi pagkakaunawaan at mapagtanto na hindi makapasok si Yeonbom sa inuupahan niyang bahay, ipinakita ni Jeju ang kanyang galing sa pag-akyat sa bakod upang makapasok at buksan ang pinto para sa kanya. Bago umalis, hindi niya nakalimutang singilin si Yeonbom dahil nasira ang iniihaw niyang tusok-tusok sa gitna ng habulan. Pagbalik ni Jeju sa bahay, agad siyang naglinis ng mga tasa para sa kanyang pamangkin na si Seon Hanjeol. Sinimulan niyang magtanong-tanong tungkol sa teacher na si Yeonbom upang mas makilala ito, ngunit inakala ni Hanjeol na nais lamang makialam ng kanyang tiyuhin sa personal niyang buhay. Hiniling ng bata kay Jeju na huwag na itong makialam at sa huli ay napilitan na lamang sumuko si Jeju. Noong gabing iyon, namasyal si Jeju kasama ang kanyang tauhan na si Philip. Nang mapansin ni Philip na tila malalim ang iniisip ng kanyang boss, inakala niyang may panibagong reklamo na naman laban dito sa pulisya. Ngunit hindi pala, ang gumugulo sa isipan ni Jeju ay ang asal ng teacher na si Yeonbom. Nagtataka siya kung bakit hindi man lamang siya nakilala nito at doon niya napagtantong dati na pala silang nagkita. Kasabay ng pagtatapos ng kanyang iniisip, isang talulot ng bulaklak ng seresa ang dahan-dahang dumampi kay Jeju. Napabulalas siya sa sarili na dumating na nga ang tagsibol. Labis na nagulat si Philip na nakatayo sa tabi niya sapagkat kilala si Jeju bilang taong labis na kinasusuklaman ang tagsibol dahil ang polen ay nagdudulot ng matinding kati sa kanya. Ngayon, tila iba ang kanyang tingin sa mga bulaklak, may bahid ng kakaibang lambing. Mukhang kapag nagsisimula ng umusbong ang pag-ibig, nawawala na ang halaga ng polen at ng kati. Lumipat ang eksena sa silid-aralan ng Shinsu High School, kung saan naging mabigat ang atmosfera nang ianunsyo ni Yeonbom ang nalalapit na pulong ng mga magulang. Agad na tumutol ang estudyanteng si Choi Sejin at nagtanong kung maaari bang huwag imbitahan ang kanyang mga magulang. Nagtaka si Yeonbom sa naging reaksyon ni Sejin at ginamit si Seon Hanjeol bilang halimbawa upang ipaliwanag ang sitwasyon. Pagkatapos ng klase, kinausap ni Choi Sejin si Yeonbom ng sarilinan upang ipaliwanag ang kanyang kalagayan. Ibinunyag niya na ang kanyang mga magulang ay matataas na opisyal at labis na abala at halos wala silang presensya sa kanyang buhay, hindi nalalayo sa isang ulilang bata. Ang pinaka-nagpaantig at nagpahinto kay Yeonbom ay ang makahulugang huling pahayag ni Sejin na tila nagsasabing hindi dapat hadlangan ng isang anak ang landas ng karera ng kanyang mga magulang. Ang mga salitang iyon ay tumama ng diretsyo sa puso ni Yeonbom at nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa. Napatanong siya sa sarili kung paano nalaman ni Sejin ang tila lihim na bahagi ng kanyang personal na buhay sa silid ng mga guro. Makalipas iyon, sinimulan ni Yeonbom na tawagan ang mga magulang ng kanyang mga estudyante. Maayos ang lahat hanggang sa huminto ang kanyang daliri sa pangalan ni Jeju. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang insidente kung saan aksidente niyang nasira ang tusok-tusok ng lalaki at ang pahiwatig nitong pagbabayaran niya yon dahilan upang manginig siya sa takot. Napansin ni Seo Haesuk ang kanyang pagkabalisa at agad siyang nilapitan upang aliwin. Pinalakas niya ang loob ni Yeonbom na manatiling kalmado sapagkat tao lamang si Jeju at isa rin siyang magulang ng estudyante. Lumipat ang eksena kay Jeju na sa sandaling iyon ay nangunguna sa kanyang grupo sa paniningil ng utang. Gayunpaman, sa halip na manira, pumayag pa siyang bigyan ang may-ari ng tindahan ng palugit na 1 buwan at nagpakita ng suporta sa pamamagitan ng pag-order ng pagkain para sa buong grupo. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Pagkarinig pa lamang sa boses ni Yeonbom na nag-imbita sa kanya sa pulong ng mga magulang, agad na nagbago ang kanyang asal. Labis ang kanyang pananabik na pumunta kaagad, subalit nang hilingin ng guro na maghintay na lamang hanggang kinabukasan ng hapon, maayos niyang tinanggap ang kondisyon. Kahit tapos na ang tawag, hindi pa rin maalis ang pagkabalisa ni Yeonbom. Ikinuwento niya kay Seo Haesuk ang nangyari noong gabing iyon at ang kanyang takot na baka gantihan siya ni Jeju.
Buong pusong nakiusap siya kay Haesuk na tulungan siyang makahanap ng paraan upang mapantayan ang nakapanghihinang presensya ng lalaki. Biglang nagkaroon ng matapang na ideya si Seo Haesuk, dalhin si Yeonbom sa isang kainan na ang may-ari ay kilalang masungit, mabilis magsalita na parang makinang panahi, at tila umaawit kung magsalita, upang matutunan niya ang estilo ng pakikitungo sa mga taong malakas ang loob. Subalit nabigo ng husto ang mabilisang pagsasanay na ito, sapagkat hindi talaga kayang tularan ni Yeonbom ang ganoong asal. Dahil wala nang ibang magawa, lumipat si Seo Haesuk sa plan B, ang pagbabago ng anyo. Kinabukasan, pumasok si Yeonbom sa klase na may ganap na bagong hitsura. Mula sa kanyang buhok hanggang sa kasuotan, lahat ay nagpapakita ng kakaibang lambing at kayusan. Ang biglaang pagbabagong ito ay labis na ikinagulat ng buong klase. Nag-uunahan ang mga estudyante sa pagtatanong kung kaarawan ba niya, sapagkat karaniwan ay palagi siyang nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa. Bilang tugon sa kanilang kuryosidad, nagpahayag lamang si Yeonbom ng isang mapagkumbabang paliwanag. Kapag humaharap sa hukbo ng katarungan, kailangang panatilihin ang wastong asal. Pagkatapos ng klase at nang makita niyang isa-isang umuwi ang kanyang mga kasamahan, tunay na kinabahan si Yeonbom. Sinubukan niyang pigilan si Seon Hanjeol at hikayatin itong manatili muna sa paaralan dahil darating ang tiyuhin nito para sa pulong ng mga magulang. Gayunman, nagpakita ng matigas na pagtutol ang estudyante. Ginamit ni Hanjeol ang mismong payong ibinigay sa kanya kanina upang sagutin ang guro kung ano ang kailangang gawin, iyon ang dapat gawin. Dahil tila natalo siya ng sarili niyang mga salita, napilitan si Yeonbom na bumalik sa kanyang upuan at piliting pakalmahin ang sarili. Pinapaalalahanan niya ang sarili na manatiling kalmado at panatilihin ang pinakamababang antas ng kagandahang asal. Sa parehong sandali, buong tapang namang pumasok si Jeju sa paaralan, buhat ang isang malaking paso ng halaman. Ang bawat hakbang niya ay tila may bigat na parang 1,000 kilo. Samantala, sa isang law firm, abalang-abala ang abogadong si Choi Yi-joon sa paghahanap sa kinaroroonan ng isang kriminal. Naghain pa siya ng reklamo upang makuha lamang ang address ng taong iyon. Sa buong taon ng kanyang propesyon, iyon ang isang taong walang tigil niyang hinahabol ngunit palaging bigo. Kahit sinasabi ng kanyang mga kasamahan na maaaring patay na ang kriminal, matibay ang paniniwala ni Yi-joon na buhay pa rin ito. Sa gitna ng mga alaala ng pang-aaping naranasan niya noong nag-aaral pa siya at ng makapal na folder ng kaso sa kanyang mesa, malinaw na ang mortal na kaaway na hinahabol ng abogadong ito ay siya ring lalaking kasalukuyang gumugulo sa Shinsu High School. Bumalik ang eksena sa silid pulong kung saan balisang naghihintay si Yeonbom. Nang pumasok si Jeju, napatalon siya sa gulat at agad na tumayo upang bumati. Nang mapansin niyang may dala itong paso ng halaman, saka lamang niya naunawaan na nais pala nitong bumawi sa naganap na insidente noon. Nagsimula ang pulong ng mga magulang sa isang kakaibang paraan. Dahil masyadong malayo ang pagitan ng mesa, walang pag-aalinlangang itinulak ni Jeju ang mesa palayo at hinila ang kanyang upuan upang umupo ng sobrang lapit kay Yeonbom. Ang kilos na ito ay may malinaw na layunin para raw mas madaling mag-usap. Unti-unting naglaho ang tensyon sa silid at napalitan ng tila kaswal na atmosfera habang sinisimulan ni Jeju ang pakikipagkaibigan. Ipinagmalaki niya na ang kanyang ina ay taga-Seon at sinubukan pang magsalita gamit ang dialektong iyon upang mapahanga ang guro. Bagamat naging bahagyang awkward ang pag-uusap tungkol sa kinabukasan ni Hanjeol, lalo na't nababahala si Yeonbom dahil ayaw ng bata na mag-aral sa kolehiyo, napakaluwag naman ng pananaw ng tiyuhin. Iginagalang niya ang desisyon ng kanyang pamangkin at naniniwalang sapat na ang makatapos ito ng high school. Para sa kanya, mas mahalaga ang ugali at pananaw ng bata sa buhay. Nang purihin ni Yeonbom ang kabaitan ni Hanjeol, sinamantala ni Jeju ang pagkakataon upang alamin ang edad ng guro. Tumanggi si Yeonbom na sumagot dahil sa personal na dahilan at hindi naman ito ikinabahala ni Jeju. Sa halip, nang yumuko si Yeonbom upang kunin ang kanyang mga gamit, bigla niya itong tinawag sa isang napakalambing na paraan, isang tawag na parang nagmula sa matagal ng pagkakakilala sa ibang buhay. Mula sa sandaling iyon, sinabayan ni Jeju ang pagiging pamilyar ng isang regalong halatang pinag-isipan, ang malaking paso ng halamang ornamental na inilagay mismo sa gitna ng silid-aralan. Ang naging resulta, bago pa man makaramdam ng tuwa si Yeonbom ay nagsimula na agad magreklamo ang mga estudyante. Napangiwi rin ang mga gurong nasa paligid, habang ang punong guro na si Seo Kwan-soo ay personal pang nagbantay sa paglilipat ng halaman na parabang isa itong pambansang banta. Si Yeonbom at ilang kasamahan ay napilitang magbuhat nito ng buong lakas, namumula ang mga mukha sa tindi ng pagod. Sa mismong sandaling iyon, nagmaneho si Seon Jeju at dumaan sa harap nila. Ibinaba niya ang bintana at natural na nagtanong kung ayos lang ang lahat. Nang sabihin ni Yeonbom na nais niyang ibalik ang halaman, hindi na tumanggi pa si Jeju. Bumaba siya ng sasakyan, magaan na binuhat ang paso na para lamang may bitbit na supot ng gulay at maayos na inihagis iyon sa likuran ng sasakyan. Napanganga ang lahat ng gurong naroon. Sinamantala ni Jeju ang pagkakataon upang imbitahan si Yeonbom na sumakay. Ipinaliwanag niyang kung nagbigay na rin lamang siya ng regalo, dapat ay may buong pagpapakumbaba, kaya ihahatid niya hindi lamang ang halaman kundi pati ang guro hanggang sa mismong inuupahang bahay. Sa loob ng sasakyan, hindi maunawaan ni Yeonbom kung bakit kusa na lamang nahuhumaling ang kanyang tingin sa mga detalyeng hindi niya dapat pinapansin, ang matigas at maskuladong mga braso, pati ang matulis na Adam's apple. Nang tuluyang mapansin ni Jeju ang kanyang titig at mapagtantong nahuhuli siya, bigla siyang nagulat at mariing itinanggi ang lahat. Nagulo ang tibok ng kanyang puso, isang reaksyong hindi rin niya maipaliwanag. Hindi pa rin niya maalala kung saan niya unang nakilala ang lalaking ito, tanging pakiramdam lamang ng pamilyar na presensyang sabay na nagbibigay ng hindi komportableng pakiramdam.
Pagdating sa inuupahang bahay, binuhat ni Jeju ang paso ng halaman hanggang sa rooftop. Tumayo siya roon at tahimik na pinagmamasdan ang dagat sa malayo. Napakapayapa ng kanyang aura, na tila hindi siya ang parehong taong nagdulot ng kaguluhan sa silid ng mga guro noong nakaraang araw. Humingi siya ng isang tasa ng kape bilang kabayaran, ngunit magalang siyang tinanggihan ni Yeonbom sa dahilan na ubos na ang kape at sa susunod na lamang. Pagkaalis niya, biglang tumunog ang telepono ni Yeonbom. Ang tumatawag ay ang kanyang ama, na biglang muling lumitaw sa kanyang buhay noong isang araw. Ipinahayag nito ang matinding pangungulila at ang hangaring makita siya, kasabay ng paghingi ng tawad sa mga pagkukulang sa nakaraan. Hindi na pinakinggan ni Yeonbom ang buong sinabi, agad niyang ibinaba ang tawag at napahagulhol sa iyak. Ang matagal nang naipong damdamin ay biglang sumabog ng walang anumang babala. Sa mismong sandaling iyon, bumalik si Jeju na may dalang kape at isang piraso ng cake. Nang makita niyang umiiyak si Yeonbom, tahimik lamang niyang inilapag ang cake at kalmadong nagpahiwatig na kapag mabigat ang loob, ang matatamis ay pinakamabisang gamot. Ang mga salitang iyon ay nagbalik ng isang kakaibang pamilyar na pakiramdam kay Yeonbom. Kasabay nito, ipinatawag si Jeju ng pulisya. Dahil pamilyar na pamilyar ang kanyang mukha, pagpasok pa lamang niya sa presinto ay agad na nainis ang ilan at diretsahang kinuwestiyon kung bakit muli na naman siya sangkot sa gulo. Mabilis siyang nagpaliwanag, maayos at kalmado, na para bang nagbabasa lamang ng isang teksto. Bumalik ang eksena kay Yeonbom, na pansamantalang naatasang mga siwa sa Green Energy Club kapalit ni Hong Jung-pyo. Dahil wala siyang sapat na kaalaman sa larangang iyon, napilitan siyang bumili ng mga aklat at mag-aral ng mabilisan upang magkaroon ng kumpiyansa sa pagtuturo. Sa kanyang pag-uwi, nagkataon namang nakita niyang palabas si Jeju mula sa presinto ng pulisya. Nakatayo roon ang tauhan nito at iniabot sa kanya ang isang mahabang puting tofu. Ang tanawing iyon ay nagpahinto kay Yeonbom, hindi malaman kung dapat ba niyang ituring si Jeju bilang mabuting tao, masamang tao, o isang ganap na kakaibang uri. Kinabukasan, sa pagpupulong ng club, nainip ang mga estudyante sa mga teorya at sabay-sabay na humiling na bumisita na lamang sa isang wind power plant. Kalmadong iminungkahi ni Seon Han-jeol na pumunta sa plantang pinagtatrabahuhan ng kanyang tiyuhin. Labis ang pagkagulat ni Yeonbom at muntik na siyang makapagtanong kung mayroon pala itong matinong trabaho, ngunit agad niyang nalunok ang sariling tanong. Nagdahilan siya na kailangan muna niyang pag-isipan ang mungkahi upang ipagpaliban ang desisyon. Sa parehong sandali, ang tiyuhin naman ay nagtatrabaho ng higit pa sa karaniwan. Nang tawagan siya ng pamangkin, agad niyang iniwan ang ginagawa at tumakbo upang makipagkita kay Yeonbom. Direkta niyang ipinaliwanag na minsan nang nawala kay Han-jeol ang isang parangal dahil wala itong mga magulang at ngayon ay panahon na upang ipakita sa lahat kung anong klaseng tiyuhin ang mayroon ng bata. Sinikap ni Yeonbom na manatiling rasyonal at huwag magpadala sa emosyon, ngunit sa huli ay tumango pa rin siya bilang pagsang-ayon sa site visit sa kondisyong sasama si Han-jeol. Dumating ang araw ng pagbisita at maaga pa lamang ay naghihintay na ang magtiyuhin sa harap ng inuupahang bahay ni Yeonbom. Mabilis na inangkin ni Han-jeol ang upuang likuran, kaya napilitan ang guro na umupo sa tabi ng tiyuhin. Sa gitna ng biyahe, nakatanggap si Han-jeol ng mensahe mula kay Choi Se-jin na punang hinanakit at nagsasabing may agarang bagay na may kinalaman sa kanya at kailangan nilang magkita. Hindi pa man siya nakapagtatanong, bigla na lamang bumaba ang bata at tumakbo palayo, iniwan ang tiyuhin at ang guro na nagkatinginan sa katahimikan. Iminungkahi ni Jeju na humanap muna sila ng tahimik na lugar habang hinihintay ang pamangkin, ngunit nang marinig ni Yeonbom ang salitang tahimik, agad siyang kinilabutan. Samantala, nagkita sina Han-jeol at Choi Se-jin. Ibinuhos ng dalaga ang kanyang nararamdaman, ipinaliwanag na sa mismong pag-iral niya ay palagi siyang pangalawa lamang, binigo ang kanyang mga magulang, kaya napagpasyahan niyang umalis ng bahay. Nang marinig ito, hindi mapalagay si Han-jeol at nagpumilit na sumama sa kanya. Sa panig ng mga nakatatanda, dinala ni Jeju si Yeonbom sa isang pamilyar na kainan. Pinayuhan niya itong umorder ng ginisang karne upang mas madaling kainin, ngunit sa halip ay umorder si Yeonbom ng nilagang manok na may halamang gamot. Dahil dito, agad silang pinagalitan ng may-ari ng kainan na hindi maunawaan kung bakit nilaga ang inorder kung ang usapan ay ginisa. Dahil sa hiya, napilitan si Yeonbom na umorder ng isang malaking serving upang matapos ang usapan. Hindi talaga balak kumain ni Jeju, ngunit dahil nasimulan na, itinuloy niya hanggang dulo at ipinagmalaki pang kaya niyang kainin ang buong mundo, saka masiglang kumain. Samantala, si Yeonbom ay nanonood lamang ng may pagkalito, iniisip kung kakayanin ba ng sikmura ng isang tao ang ganoong dami ng pagkain. Habang kumakain, tinanong niya kung bakit madalas itong napapadpad sa presinto. Walang pag-aalinlangang ipinaliwanag ni Jeju ang isang insidente na akala ng iba ay pambabastos, ngunit sa totoo ay pag-angat lamang ng sasakyang nakaharang sa daan upang makadaan ang fire truck, na maling naunawaan at nauwi sa tawag sa pulis. Naalala rin ni Yeonbom ang sugat sa kamay ni Hong Jung-pyo at inusisa kung siya ba ang may gawa. Agad itong inamin ni Jeju, ngunit nilinaw na nadatnan lamang niya ang guro na nagsusugal. Inihagis niya ang mesa, nagtakbuhan ng lahat, at ang guro mismo ang nasugatan sa gilid ng mesa, hindi siya nanakit. Matapos marinig ang sunod-sunod na insidente, nakaramdam ng takot si Yeonbom at nagpa siyang magpaalam para sa sariling kaligtasan. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niyang namumula ang mukha ni Jeju at puno ng malalaking pantal. Nabahala siya at agad na tumakbo upang bumili ng gamot, saka lamang niya nalaman na may allergy pala ito, ngunit tiniis pa rin ng lalaki ang pagkain ng nilagang manok upang mapasaya siya. Maingat na ipinahid ni Yeonbom ang gamot sa mukha ni Jeju, habang ang lalaki naman ay pilit pinipigilan ang sarili hanggang sa hindi na niya makayanan. Bigla niyang binuhat pataas baba ang buong upuang inuupuan ni Yeonbom upang ilabas ang sobrang enerhiya.
Nanatiling nakaupo si Yeonbom na parang mawawala ang kanyang kaluluwa sa katawan, ang unang beses niyang makasaksi ng isang napakakakaibang anti-allergy therapy. Sa sandaling iyon, tumawag si Seon Hanjeol at ibinalitang umalis na ng bahay si Choi Se-jin at sinusundan niya ito. Inutusan ni Seon Jeju ang pamangkin na bantayan ang kaibigan at sinabing susunduin niya silang dalawa. Nang marinig ang buong pangyayari, nagpumilit ding sumama si Yeonbom dahil hindi siya mapalagay sa kalagayan ng mga estudyante. Ngunit nang marinig ang destinasyong Seoul, agad bumalik ang masasakit na alaala. Noon, isa siyang maganda at kapansin-pansing guro, minamahal ng mga estudyante at iginagalang ng mga magulang. Hanggang sa isang magulang ang lumampas sa hangganan at nagpadala ng mga mapanuksong mensahe. Kalaunan, dumating ang asawa nito sa klase at sinampal siya sa harap ng lahat, dahilan upang mula sa hinahangaan ay maging paksa ng pamamaliit. Ayaw nang bumalik ni Yeonbom sa Seoul, ngunit sa huli ay nagpasya pa rin siyang pumunta dahil naroon ang kanyang mga estudyante. Naghiwa-hiwalay sila upang maghanap. Nang matagpuan ni Seon Jeju si Hanjeol, sinabi ng bata na nawawala ang susi ng sasakyan ni Choi Se-jin. Samantala, napansin ni Yeonbom ang sasakyan ni Se-jin na nakaparada sa tabi ng isang estrangherong lalaki na mukhang masayang-masaya. Agad niyang tinawagan si Jeju upang ipaalam ito, at kaagad naman nitong ipinayo na sundan niya ang dalawa, dahil sinabi ni Hanjeol na balak umanong makitulog ni Se-jin sa bahay ng lalaking iyon. Napilitan si Yeonbom na sumakay sa tren, ngunit sa sandaling magsara ang mga pinto ay hindi pa nakakasakay si Jeju. Nagkasundo silang magkita sa susunod na istasyon. Tumakbo si Jeju na parang may spring sa paa, sa bilis na nakakatakot, kung may pandaigdigang paligsahan sa pagtakbo, tiyak na maiuwi niya ang tropeo. Pagdating sa pasukan ng istasyon, may isang grupo ng tao ang humarang sa kanyang dinaraanan, ngunit dire-diretso siyang tumalon sa ibabaw nila na parang eksena sa isang pelikulang aksyon. Kasabay nito, nakita ni Choi Se-jin si Yeonbom at agad na tumakbo palayo. Hinabol siya ng guro sa loob ng tren habang muling magsasara ang mga pinto. Sa mismong sandaling iyon, sumugod si Seon Jeju, tumalon papasok sa bagon, at mahigpit na niyakap si Yeonbom upang mapanatili ang balanse. Nang makita niya ang likuran ng isang estrangherong lalaking kasama ng sasakyan ni Choi Se-jin, agad niya itong itinuro kay Jeju. Mabilis na humabol si Jeju at marahas na hinawakan ang balikat ng lalaki. Ngunit nang makita niya ng malinaw ang mukha nito, bigla siyang natigilan at nanlumo. Ang lalaking iyon pala ay isang dating kaibigan na matagal na niyang nawala ng ugnayan, si Choi Ijon. Sandaling nagulat si Ijon. Tinanong siya ni Jeju kung bakit siya kasama ni Choi Se-jin. Ngunit sa halip na sumagot ng diretsyo, binalik ni Ijon ang tanong ng may bahid ng panunumbat. Ipinahayag niyang 10 taon na niyang hinahanap si Jeju at mas nararapat na tanungin muna siya kung paano siya nabuhay sa mga panahong lumipas. Napansin ni Yeonbom na hindi pangkaraniwan ang relasyon ng dalawa, kaya lumapit siya bilang guro at hinawakan ang kwelyo ni Ijon, mariing hinihingi ang kinaroroonan ni Choi Se-jin. Nakawala si Ijon at ipinaliwanag na siya ang nakatatandang kapatid ni Se-jin at sinadya ng dalaga ang pagpunta sa Seon upang hanapin siya. Kaagad namang lumitaw si Se-jin at kinumpirma ang lahat ng sinabi ni Ijon. Matapos mapagtanto na isa lamang itong malaking hindi pagkakaunawaan, minaneho ni Jeju pauwi sina Yeonbom at Seon Hanjeol. Habang nasa biyahe, hindi napigilan ni Yeonbom ang magtanong tungkol sa ugnayan nina Jeju at Ijon. Batay sa naging palitan nila kanina, malinaw na may mabigat at hindi pangkaraniwang nakaraan ang dalawa. Maraming taon na ang nakalilipas, magkaklase sina Jeju at Ijon. Dahil noon ay napakabata pa ni Hanjeol at walang mag-aalaga sa kanya, napilitan si Jeju na dalhin ang bata sa paaralan. Sa gitna ng klase, biglang umiyak ng malakas si Hanjeol, lubos na nagulo ang kaayusan. Habang pinapagalitan si Jeju ng guro at hindi niya alam ang gagawin, kusang tumayo si Ijon at kinuha ang bata upang aluin. Hindi nagtagal, tumigil sa pag-iyak si Hanjeol. Lubos ang pasasalamat ni Jeju at mula noon ay naging malapit silang magkaibigan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nauwi rin sila sa pagiging ganap na estranghero, isang bagay na pilit inilihim ni Jeju at ayaw nang balikan. Habang naglalakbay, napansin ni Jeju na pagod at antok na si Hanjeol, kaya nagpasya silang magpalipas muna ng gabi sa isang hotel. Sa kasamaang palad, iisa na lamang ang natitirang family room na may isang double bed at isang single bed. Nang makita ni Yeonbom na puno ng mga talulot ng rosas ang double bed, agad niya itong inalis at binigyang diin na sila ni Jeju ay guro at magulang lamang. Bago matulog, nag-ehersisyo si Jeju gaya ng kanyang nakagawian at hiniling kay Yeonbom na hawakan ang kanyang mga paa habang gumagawa siya ng crunches. Ngunit sa sandaling sabay silang gumalaw, si Jeju na bumangon at si Yeonbom na yumuko upang ayusin ang posisyon, nagkalapit ang kanilang mga mukha. Ramdam nila ang hininga ng isa't isa at biglang naging mabigat at mainit ang paligid. Hindi napigilan ni Jeju ang mabilis na tibok ng kanyang puso at agad siyang tumakbo palabas patungo sa gym upang ilabas ang tensyon. Ilang sandali pa, napansin ni Yeonbom na umilaw ang telepono ni Jeju. May papasok na tawag na may pangalang nakasave bilang isang babae. Kinuha niya ang telepono upang hanapin si Jeju. Habang dumaraan sa pool area, nakita niya ang isang batang nalulunod at nagwawala sa tubig. Nang marinig ni Jeju ang sigaw ni Yeonbom, agad siyang tumalon sa pool nang walang pag-aalinlangan. Hindi sinasadyang nakita ng bata ang imahe ng isang pating na nakabuka ang bibig sa screen sa likod ni Jeju, dahilan upang lalo itong mataranta. Ngunit dahil dito, bigla itong nagkaroon ng lakas at mabilis na lumangoy patungo sa gilid. Sumunod si Jeju at agad na iniahon ang bata mula sa tubig. Sa eksaktong sandaling iyon, dumating ang ina ng bata. Umiiyak ang bata at itinuro si Jeju bilang dahilan ng kanyang takot. Nang hindi man lamang alamin ang buong pangyayari, sinampal ng ina si Jeju ng buong lakas.
Ang tagpong iyon ay nagbalik ng matinding alaala kay Yeonbom, ang sandaling siya mismo ay sinampal ng isang ina ng estudyante sa harap ng maraming tao at inakusahan bilang isang babaeng sumira sa pamilya ng iba. Ang kawalang katarungang iyon ay nanatiling sugat sa kanyang puso hanggang ngayon. Ayaw ni Yeonbom na maranasan ni Jeju ang parehong sinapit niya, kaya hinabol niya ang ina at mariing iginiit na suriin ang CCTV upang malaman kung sino ang tunay na nanakot at kung sino ang nagligtas. Ipinakita ng footage ang buong katotohanan, si Jeju ang nagligtas sa bata. Dahil dito, taos-pusong humingi ng tawad ang ina. Bago matulog, lumabas si Hanjeol upang sagutin ang isang tawag. Naiwan sa silid sina Yeonbom at Jeju. Nakaramdam ng matinding pagkailang si Yeonbom, habang si Jeju ay tahimik na nakatitig sa kanya, pinuri ang kanyang kagandahan at sinabing siya ay kumikinang na parang mga bituin sa langit. Namula si Yeonbom sa hiya, hanggang sa marinig niya ang dagdag na paliwanag ni Jeju na ang tinutukoy pala nito ay ang mga ilaw ng Thor sa likuran niya. Napagtantong siya ay nagkamali ng akala, mahiyain siyang bumati ng magandang gabi at tahimik na humiga sa kama. Sa panlabas, tila pareho na nilang hindi pinapansin ang isa't isa. Ngunit sa kalooban nila, parehong umaalon ang mga iniisip at damdaming hindi nila maitanggi. Hindi matiyak ni Seon Jeju kung naaalala pa siya ni Yeonbom, samantalang si Yeonbom naman ay lubos na nababagabag, hindi malaman kung gaano karami ang naalala ni Jeju tungkol sa kanilang nakaraan. Marahil, ang magkunwaring wala siyang anumang natatandaan ang pinakamainam na desisyon sa sandaling iyon. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, nagkataong nagkasalubong sina Yeonbom at Jeju. Nang marinig niyang pabirong binanggit ni Jeju ang tungkol sa kanilang magdamag na magkasama sa Seon, bigla siyang nataranta. Sa gulat, bahagya niya itong tinapik at mariing pinagsabihang huwag magsalita ng kung ano-ano. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang tumakbo papasok sa opisina ng mga guro. Hindi niya namalayang may isang babaeng guro ang nakarinig sa lahat. Lumapit ito at pinayuhan si Yeonbom na huwag makisangkot sa mga taong tulad ni Jeju. Ikinuwento rin ito na minsan na raw niyang nakita si Jeju na kasama ang isang babae na umiiyak habang kausap ito tungkol sa isang bata. Maya-maya, nagsimulang magtipon ang iba pang mga guro, kanya-kanyang bulungan at hinala. May nagsabing marahil ay hindi talaga tiyuhin ni Seon Hanjeol si Jeju, kundi ang tunay na ama ng bata. Lalong pinalala ng punong guro na si Seo Kwon-so ang sitwasyon sa pamamagitan ng lantaran at mapanirang pahayag. Ayon sa kanya, kitang-kita raw kay Jeju ang pagnanasa at pagiging babaero, at sinumang makakakita rito ay isiping isa siyang taong walang moralidad. Biglang naalala ni Yeonbom ang tawag na pumasok sa telepono ni Jeju noong nasa hotel sila, ang pangalang nakasave bilang isang babae. Hindi niya maiwasang maghinala kung ang babaeng tinutukoy ng kanyang mga kasamahan ay siya ring tumawag noong gabing iyon. Habang pauwi, patuloy na iniisip ni Yeonbom ang lahat ng ito. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang sarili na pribadong buhay iyon ng iba at wala siyang karapatang makialam. Ngunit sa mismong susunod na sandali, may nakita siyang hindi niya inaasahan. Sa gitna ng malakas na ulan, nakita niya si Jeju na buong lakas na binubuksan ang takip ng isang kanal. Agad siyang tumakbo upang pigilan ito, inakalang sinisira nito ang pampublikong ari-arian. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang binubuhat ni Jeju palabas ng kanal ang isang maliit na asong sugatan. Ipinaliwanag ni Jeju na hindi iyon ang unang beses na nakita niya ang aso. Noong nagkaroon ng pagguho ng lupa, nalibing ang hayop sa putik at siya mismo ang nagligtas dito. Doon biglang naalala ni Yeonbom ang chismis ng isang kasamahan na minsang nakita raw nito si Jeju na naghuhukay sa bundok at inakalang may inililibing na tao. Ngayon ay malinaw na ang totoo, hindi siya nagtatago ng bangkay kundi nagligtas ng buhay. Dahil malubha ang sugat ng aso, agad nilang dinala ito sa veterinaryo. Ang nurse na nakaduty sa gabi ay halos natutulog na, ngunit nang pumasok si Jeju na walang pang itaas at lantad ang matitigas niyang kalamnan, bigla itong naging alerto. Habang naghihintay sa doktor, napansin ni Yeonbom ang isang malaking peklat sa likod ni Jeju at isa pang mahaba sa kanyang pulso. Napansin ni Jeju ang kanyang tingin at likas na sinubukang itago ang mga peklat. Maingat siyang inalo ni Yeonbom, sinasabing hindi na kailangang itago ang mga iyon dahil ang mga peklat ay patunay na nalampasan niya ang pinakamahihirap na yugto ng kanyang buhay. Pagdating ng doktor, tinanong nito kung si Jeju ba ang ama ni Hanjeol. Agad na ipinaliwanag ni Yeonbom na tiyuhin lamang siya ng bata at hindi ama. Dahil sa kalituhan, hiniling niya kay Jeju na itama ang maling akala ng doktor. Sa halip, biglang tumayo si Jeju at walang pag-aalinlangang inamin na siya raw ang ama ni Hanjeol. Habang litong-lito pa si Yeonbom, iniabot ng doktor ang registration form nang tingnan niya ito, napansin niyang isinulat ni Jeju ang pangalang Hanjeol bilang pangalan ng aso. Sa bahagi para sa ama, isinulat nito ang sarili niyang pangalan, at sa bahagi para sa ina, isinulat naman nito ang pangalan ni Yeonbom. Hindi napigilan ni Yeonbom ang pagalitan si Jeju dahil sa paggamit ng pangalan ni Hanjeol para sa aso. Bilang biro, iminungkahi ni Jeju na palitan na lamang ito at pangalan ng Bom Zoomlay mula sa pangalan ni Yeonbom. Pagkatapos nito, dumaan sila sa isang kainan. Doon, walang pag-aalinlangang tinawag ni Jeju si Yeonbom bilang ina ng bata sa harap ng may-ari ng tindahan. Dahil dito, inakala ng may-ari na sila ay isang tunay na mag-asawa. Kalmadong hinarap ni Yeonbom ang panunukso ni Jeju at ng may-ari. Maya-maya, biglang naging seryoso si Yeonbom at inimbitahan si Jeju na makipagkita sa kanya kinabukasan upang uminom ng silang dalawa lamang. Sa trabaho kinabukasan, tilalutang si Jeju, paulit-ulit na iniisip ang tunay na layunin ng pribadong imbitasyong iyon ni Yeonbom. Ipinaalala ng mga kasamahan ni Seon Jeju na maaaring basahin ang damdamin ng isang babae sa pamamagitan ng maliliit na detalye.
Kung maayos at pinag-isipan ang bihis nito sa oras ng pagkikita, o kung may mga ngiting mailambing na inilalaan para sa kanya, malinaw na palatandaan iyon ng interes. Kapag ang mga munting kilos na iyon ay nagpapakita ng pag-aalaga at pagtuon, tiyak na may ibig sabihin ang mga iyon. Kinabukasan, dumating si Jeju ng napakaaga sa tagpuan. Mula sa malayo, nakita niya si Yeonbom na tila iniwan ang dati niyang simpleng estilo. Nakasuot ito ng isang magandang bestida at malinaw na nag-ayos at nag-makeup ng maingat. Habang kumakain, kusa nitong kinuha ang inihaw na karne at inihain iyon diretsyo kay Jeju, walang anumang pag-aalinlangan sa pagiging malapit ng kilos. Mas ikinagulat pa ni Jeju nang si Yeonbom mismo ang lumapit upang ayusin at hipitan ang tali ng apron niya na walang intensyong iwasan ang lapit sa pagitan nila. Sa isip ni Jeju, napakalinaw ng lahat ng senyales, tila may nararamdaman niya si Yeonbom para sa kanya. Matapos ang pagkain, tinipon niya ang lakas ng loob upang magtanong, naniniwalang may ibig sabihin ang paanyaya at ang mga kilos ng guro. Ngunit ang totoo, ang lalaking puno ng pananabik na dumating sa tagpuan ay may maling inaasahan. Inakala niyang nagsisimula ng magbukas ang damdamin ni Yeonbom, samantalang ang nais lamang pala nito ay suklian ang isang utang na loob, ang pagliligtas sa kanya 1 taon na ang nakalipas. Sa kabilang banda, ang mga tanong ni Jeju, na puno ng pag-aalangan, ay maling naunawaan ni Yeonbom bilang pagtatanong kung naalala pa ba niya ang unang pagkakataon ng kanilang pagkikita. Dahil dito, buong katiyakang ipinaliwanag ni Yeonbom ang nangyari noong 1 taon. Noon, si Jeju at ang kanyang mga kasamahan ay nagtitipon sa isang kainan nang mapansin nilang si Yeonbom ay mag-isang umiinom, lubos na lasing at halos matumba. Mabilis na sinalo ni Jeju ang ulo nito upang hindi masaktan. Biniro pa niya si Yeonbom dahil sa pagkain ng inihaw na karne na tila isang munting kuting na nadumihan ang mukha at personal niyang ipinakita kung paano dapat balutin ang karne ng tama. Sa gitna ng kalasingan, matagal na tinigan ni Yeonbom si Jeju at biglang pinuri ang itsura nito, sinasabing isa itong tunay na gwapo. Pagkatapos balikan ng alaala, mahinahong ipinaliwanag ni Yeonbom na ang pakikipagkita nila sa araw na iyon ay upang bayaran ang lahat ng utang na loob, upang mula roon ay wala na silang dapat pang singilin sa isa't isa. Doon lamang napansin ni Jeju na ang bestidang suot ni Yeonbom sa araw na iyon ay siya ring bestidang suot nito sa unang pagkakataon ng kanilang pagkikita. Ang pagpapakain niya ng inihaw na karne ay isa ring paggaya sa ginawa ni Jeju noon. Nang maunawaan ni Jeju na ang lahat ng iyon ay para lamang tapusin ang isang utang na loob, bumigat ang kanyang loob sa matinding pagkadismaya. Inilabas ni Yeonbom ang isang biskwit at iniabot iyon sa kanya, sa katahasang ipinahayag na sila ay patas na. Mula noon, dapat ay manatili na lamang ang ugnayan nila bilang guro at magulang at hindi na dapat magkaroon ng anumang iba pang pagkakasangkot. Habang pinapanood ni Jeju ang pag-alis ni Yeonbom na tila gumaan ang loob, hindi niya napigilang magtanong kung noong gabing iyon ba ay tunay nitong nais wakasan ang sariling buhay o isa lamang iyong aksidenteng nagkataon. Biglang nagbago ang anyo ni Yeonbom. Noong gabing iyon, punsya ng kawalan ng pag-asa at wala ng gana sa buhay. Isang malaking truck ang paparating, ngunit nanatili siyang nakatayo, walang pagtatangkang umiwas. Sa mismong sandaling iyon, si Jeju ang sumugod at mahigpit siyang niyakap, inilayo mula sa bingit ng kamatayan. Pagkatapos ng insidente, iniabot sa kanya ni Jeju ang isang biskwit at ipinaalala na kapag mabigat ang pakiramdam, ang matatamis ay mabisang lunas. Ang mga alaala ng matinding sakit na pilit niyang ibinabaon ay muling nabuhay. Naging emosyonal si Yeonbom at mariing sinisi si Jeju, iginiit na hindi sapat ang ilang araw ng pakikisalamuha upang ituring ang isa't isa bilang magkaibigan. Wala raw karapatan si Jeju na makialam sa kanyang pribadong buhay. Hindi niya pinansin ang anumang reaksyon ni Jeju at nagpa siyang magtakda ng malinaw na hangganan sa pagitan nila. Gayunman, sa kanyang bahay ay naroon pa rin ang paso ng halamang ibinigay ni Jeju. Isang araw, biglang nagkaroon ng pugad ng putakti sa paso. Habang dinidiligan ang halaman, hindi sinasadyang naistorbo ni Yeonbom ang mga ito, kaya't nagkagulo ang mga putakti at hinabol siya. Sa takot, nagmamadali siyang tumakbo pababa at palabas ng bahay. Sa gitna ng kaguluhan, bigla siyang bumangga sa dibdib ni Choi Ijeon. Nang makitang hindi tumitigil ang mga putakti, agad na inipit ni Ijeon ang ulo ni Yeonbom sa kanyang dibdib upang protektahan siya. Dahil dito, si Ijeon ang nakagat ng putakti at nagkaroon ng isang malaking bukol. Punang pagsisisi, tinulungan ni Yeonbom si Ijeon na gamutin ang sugat. Nagtaka siya kung paano nito nalaman ang kanyang tirahan. Ipinaliwanag ni Ijeon na sadya siyang dumalaw upang magpasalamat sa pag-aalala ni Yeonbom sa sasakyan ni Choi Se-jin, kaya may dala siyang regalo bilang pasasalamat. Nang buksan ni Yeonbom ang regalo, tumambad ang isang kahon ng nilagang sopas ng manok na siya mismo ang nagluto. Iniabot din ni Ijeon ang kanyang calling card at tiniyak na pagkatapos matikman ang sopas, tiyak na gugustuhin niyang makipag-ugnayan agad sa kanya. Samantala, hindi inaasahan ni Jeju na may ganitong uri ng ugnayan pala sa pagitan niya at ni Yeonbom. Ang mga salitang itinakda nito noon tungkol sa malinaw na hangganan ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Upang ilabas ang inip at maibalik ang katahimikan ng isip, nagtungo siya sa isang dojo upang mag-ehersisyo. Naroon din ang ilan sa mga kasamahan ni Yeonbom. Kasama sa naroon ang isang lalaking guro na labis ang tiwala sa sarili. Buong paniniwala niya na pambihira ang kanyang kakayahan, kaya mariin niyang hinamon si Seon Jeju sa isang paghaharap. Hindi man lamang pinansin ni Jeju ang murang provokasyong iyon. Sa loob ng dojo, mabilis niyang napatumba at nakontrol ang kalaban, ngunit ang isip niya ay abalang-abala sa imahe ni Yeonbom. Hanggang sa mapansin niyang may isang babaeng guro na nakatanggap ng tawag mula kay Yeonbom.
Agad siyang tumayo at sinenyasan ang guro na sagutin ang tawag dahil nais niyang malaman kung bakit tumatawag si Yeonbom sa oras na yon. Ang babaeng guro ay siya ring may-ari ng bahay na inuupahan ni Yeonbom. Sa tawag, nagreklamo si Yeonbom na sa bakuran ay may mga uod at mga putakti kaya hindi na siya nangangahas lumabas. Dahil takot din sa mga insekto ang may-ari ng bahay, pinayuhan niya si Yeonbom na maghanap online ng isang profesional na tagahuli ng mga putakti. Malinaw na narinig ni Jeju ang buong pag-uusap. Mabilis na umandar ang kanyang isip at nakaisip siya ng paraan upang muling makalapit kay Yeonbom. Kinabukasan, ipinaalam ng may-ari ng bahay kay Yeonbom na nakahanap siya online ng isang bihasang tagahuli ng mga putakti. Ang profile nito ay mukhang napakaprofesional at mapagkakatiwalaan. Nang tingnan ni Yeonbom ang detalye, nakasaad doon na sa edad na 3 ay marunong na itong makipag-agawan ng pagkain sa mga langgam at mula pagkabata ay may malawak na karanasan sa pagharap sa mga insekto, lalo na sa pagwasak ng mga pugad ng mapanganib na putakti. Dahil dito, agad na nakipag-ugnayan si Yeonbom at hiniling na pumunta ang eksperto sa kanyang bahay. Pag-uwi niya, balak niyang tikman ang nilagang sopas ng manok na ipinadala ni Choi Jeon. Ngunit sa unang higop pa lamang, isang pamilyar na lasa ang biglang bumalik sa kanyang alaala. Ang lasa ng sopas ay eksaktong katulad ng niluluto ng kanyang ama noon. Sa pag-alala sa pagmamahal at pag-aruga ng ama, hindi napigilan ni Yeonbom ang maiyak. Naalala niya ang sinabi ni Jeon na kapag natikman niya yon, tiyak na gugustuhin niyang makipag-ugnayan. Kaya kinuha niya ang calling card at tinawagan si Jeon. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang tagahuli ng mga putakti na balot ang kasuotan mula ulo hanggang paa. Walang sinasabi, dumiretso ito sa paso ng halaman at mabilis na winasak ang pugad ng mga putakti. Dahil sa maayos at profesional na pagkilos, hiniling pa ni Yeonbom na tulungan siyang putulin ang tuyong puno sa bakuran dahil kapag pinabayaan iyon ay tiyak na magiging pugad ng mga insekto. Tahimik lamang ang eksperto at agad na kinuha ang mga gamit upang putulin ang puno ng buong lakas. Habang ginagawa ito, nakatanggap ng tawag si Yeonbom mula kay Jeon. Sa sandaling mabanggit niya ang pangalan nito, biglang natigil ang lahat ng galaw ng tagahuli ng mga putakti. Sa telepono, taos-puso niyang pinasalamatan si Jeon sa nilagang manok. Nang marinig niyang handa itong ibahagi ang sikreto ng pagluluto, masayang nagkasundo silang magkita sa isang coffee shop. Narinig ng tagahuli ang usapan, at tila napuno ng inis, mas bumibigat at bumibilis ang mga hampas niya sa puno. Sa kasamaang palad, hindi niya nakontrol ang direksyon ng pagbagsak ng puno. Nang makita niyang papunta yon kay Yeonbom, agad siyang sumugod at buong lakas na sinalag ang katawan ng puno, kasabay ng isang malakas na sigaw. Dahil sa sigaw na yon, nabunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Hinila ni Yeonbom ang manggas ng kanyang damit at nakita ang pamilyar na tattoo na bumabalot sa buong braso. Napilitan ng lalaki na tanggalin ang maskara, si Seon Jeju pala ito. Ipinaliwanag ni Jeju na narinig niya ang tawag ni Yeonbom sa may-ari ng bahay at nais lamang tumulong. Muli namang iginiit ni Yeonbom na ayaw niyang makialam siya sa kanyang mga personal na bagay. Pagkatapos, inilabas niya ang halagang 40,000 at malamig na iniabot kay Jeju, hinihiling na umalis na agad. Sugatan si Jeju habang binubuhat ang tuyong puno sa daan. Ang kanyang anyo ay nakakatakot at mabagsik, dahilan upang umiwas ang mga taong nakakasalubong niya. Nang tuluyan na siyang umalis, saka lamang napagtanto ni Yeonbom na maaaring masyado siyang naging malupit sa kanyang mga sinabi. Gayunman, agad niyang pinaalalahanan ang sarili na si Jeju ay magulang ng estudyante at may masakit na aral na siyang natutunan noon, hinding-hindi na siya dapat muling mapunta sa parehong sitwasyon. Kinabukasan, nagkita sina Yeonbom at Choi Jeon sa isang coffee shop. Nag-usat sila tungkol sa iba't ibang bagay, mula kape hanggang musika, at nagulat silang pareho sa dami ng kanilang pagkakapareho ng interes. Napansin ni Jeon na si Jeju ay palihim na nakamasid mula sa malayo, ngunit pinili niyang manahimik at hindi ipaalam ito kay Yeonbom. Hindi alam ni Yeonbom na ang paglitaw ni Jeon sa kanyang buhay ay bunga ng isang maingat na plano. Sa katunayan, siya ang anak na babae ng isang mahalagang kliyente ni Jeon. Minsan na niya itong nakilala noon at sa unang pagkikita pa lamang ay agad na siyang umibig dito. Kalaunan, nalaman ni Choi Jeon mula sa ina ni Yeonbom na iniwan nito ang dati niyang trabaho at hindi na nila alam kung saan siya napunta. Buong puso pang nakiusap ang ina kay Jeon na tulungan siyang hanapin muli ang kanyang anak. Bilang pagtupad sa ipinagkatiwala sa kanya, dinala ni Jeon sa mga magulang ni Yeonbom ang mga kahon ng pagkain na dati nang nauubos ng dalaga. Maging ang pagdadala niya ng nilagang sopas ng manok kay Yeonbom ay alinsunod lamang sa habilin ng kanyang mga magulang. Ngayong muli na nilang natagpuan si Yeonbom, hiniling ni Jeon na tuparin ng mga magulang nito ang kanilang pangako, ang sabihin sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit umalis si Yeonbom sa bahay at tuluyang pinutol ang ugnayan sa kanila. Dahan-dahang binalikan ng mag-asawa ang masasakit na alaala ng nakaraan. Noon, si Yeonbom ay pinaratangan ng ina ng isang estudyante bilang isang ikatlong partido. Balak sana niyang magsampa ng kaso upang linisin ang kanyang pangalan, ngunit ang kanyang ina, isang kilalang artista, ay mariing tumutol. Nakamba ito na kung mabunyag ang iskandalo, masisira ang kanyang karera. Batid niyang bihira ang tunay na naghahanap ng katotohanan, mas gusto ng publiko ang chismis at maling balita. Dahil dito, tinutulan niya ang pagdemanda ng anak. Humagulgol si Yeonbom at nakiusap sa kanyang ama na kampihan siya. Sinabi niyang kung hahayaan lamang mabaon ang katotohanan, kailanman ay hindi na niya mababawi ang kanyang dangal. Habang buhay na siyang mamarkahan bilang isang gurong may hindi wastong relasyon sa magulang ng estudyante. Subalit ang amang dati lubos na nagmamahal at nagpapalayaw sa kanya ay piniling pumanig sa kanyang ina.
Naniniwala rin itong hindi nararapat ang pagsasampa ng kaso. Ngayon lamang napagtanto ng ama ni Yeonbom ang bigat ng kanyang pagkakamali. Tahimik niyang tinipon ang lahat ng ebidensya at iniabot ang mga ito kay Jeon, umaasang bilang isang abogado ay matutulungan nitong maibalik ang hustisya para sa kanyang anak. Ito rin ang tanging paraan na nakikita nila upang makipag-ayos muli kay Yeonbom. Samantala, sa Shinsu High School, naghahanda ang paaralan para sa taunang palaro kung saan lalahok din ang mga magulang at makikipagkumpetensya kasama ang kanilang mga anak. Sina Seon Jae-ju at Cho Lee-jeon ay napiling kinatawan ng Green Team at White Team. Pareho silang puno ng determinasyon at lantaran ang kanilang tensyon, kapwa ng angakong pamumunuan ang kani-kanilang koponan tungo sa ganap na tabumpay. Naalala ni Jae-ju ang pagbisita niya noon sa veterinaryo upang dalawin ang maliit na asong tinawag nilang John Boomlay. Nakita niya roon si Yeonbom na naglalaro kasama ang aso gamit ang isang white ball at marahang bumubulong na balang araw ay iuwi niya ang medalya para dito. Dahil dito, naniwala si Jae-ju na tiyak na kabilang si Yeonbom sa kanyang koponan, ang White Team. Sa pag-isip pa lamang na makakasama niya ito, lalo pang sumiklab ang kanyang sigla sa laban. Sa kabilang panig, may sariling plano si Jeon. Nalaman niya mula sa kapatid na si Yeonbom ay nakabunot ng green ball. Sa kanilang pag-inom ng kape, sinadya niyang magtanong at kinumpirma ni Yeonbom na hawak nga nito ang green ball. Hindi pa man ito nakapagtatapos magsalita, agad na sumabat si Jeon at binanggit na labis na nais ng kanyang kapatid na manalo sa palaro. Upang mapahanga si Yeonbom, mas piniling tutukan ni Jae-ju ang masinsinang pisikal na pagsasanay ng mga estudyante, determinado siyang gumamit ng lakas upang magwagi. Sa kabaligtaran, pinili ni Jeon na pag-aralan ng mabuti ang mga patakaran ng palaro, balak gamitin ang talino upang talunin ang kalaban. Dahil dito, nabahala si Sejin na ang kanyang kuya, na mas mahinahon at intelektual, ay maaaring hindi makasabay sa pisikal na lakas ni Jae-ju. Kaya hinikayat niya si Seon Han-jeol na kausapin si Jae-ju at sabihin huwag maging labis na agresibo sa laban. Matagal na nag-alinlangan si Han-jeol bago tuluyang imungkahi kay Jae-ju na umatras na lamang sa palaro. Diretsahan namang tumanggi si Jae-ju, iginiit na dahil kabilang si Yeonbom sa White Team, mananalo siya para dito kahit ano pa ang mangyari. Ngunit ibinunyag ni Han-jeol ang isang mahalagang katotohanan na bagamat unang ang nakabunot ng puting bola si Yeonbom, pinilit siyang ilipat ng punong guro na si Seo Kwon-so sa Green Team. Kung tunay na nais ni Jae-ju na manalo si Yeonbom, mas nararapat na umatras siya. Opisyal nang nagsimula ang palaro at ang isipan ni Jae-ju ay lubos na naguguluhan. Nahahati siya sa pagitan ng pagbuhos ng buong lakas upang talunin si Yeonbom o ang sadyang magpatalo upang ipagkaloob sa kanya ang tagumpay. Sa sandaling yon, lumapit si Yeonbom kina Jae-ju at Jeon. Dahan-dahan niyang binuksan ang suot na jacket, inilantad ang uniforme ng kanyang koponan. Ang White Team ay handa na para sa tagumpay. Nang masaksihan ito ni Seon Jae-ju, bigla siyang napatigil. Hindi niya kailanman inakalang kabilang si Yeonbom sa White Team, lalo't mariing sinabi noon ni Seon Han-jeol na nasa Green Team ito. Matapos pakiusapan ng pamangkin na umatras, agad na hinanap ni Jae-ju ang punong guro. Nagkunwari siyang nasugatan ang kanyang binti habang pinuputol ang puno at, dahil sa kalagayan ng kanyang kalusugan, ay hindi na raw niya kayang ipagpatuloy ang laban. Dahil dito, kusang loob siyang bumaba bilang team captain ng White Team. Sa sandaling iyon, ang lola ng isa pang estudyante na dating atleta at may matagal ng pangarap na manalo ng medalya ay voluntaryong humalili sa kanya bilang pinuno ng koponan. Ang punong guro, nalantaran ang pagkiling sa Green Team, ay lubos na nasiyahan sa pagbabagong ito. Mas gusto niya ang isang mukhang mahina kaysa kay Jae-ju na may matipuno at nakakatakot na presensya. Kaya't agad niyang tinanggap ang kahilingan ng dalawa. Pagkaalis ni Jae-ju, nagtungo rin si Yeonbom sa opisina ng punong guro upang ipahayag ang kanyang pagkadismaya. Ipinuntun niyang ang puting bola na kanyang nabunot ay pilit na ipinalit sa berde gamit ang otoridad. Iginigiit niyang dapat manaig ang patas na alituntunin at ibalik ang orihinal na resulta ng bunutan upang muli siyang makalaban para sa sariling koponan. Dahil kumbinsido ang punong guro na tiyak na matatalo ang White Team nang wala si Jae-ju, mabilis siyang pumayag. At sa gayon, naganap ang mga pangyayari. Sana'y nagawang magkasama ni Jae-ju at Yeonbom sa isang panig, ngunit sa mapaglarong kapalaran, hindi sila kailanman nagkatabing lumaban. Nagsimulang maghinala si Jae-ju na mali ang impormasyong ibinigay ni Han-jeol. Agad namang nagpaliwanag ang bata na si Choi Se-jin mismo ang nagsabi sa kanya na berde ang bolang nabunot ni Yeonbom. Samantala, si Cho Lee-jeon ay labis ding nagtataka at tinanong si Se-jin kung bakit biglang napunta si Yeonbom mula Green Team patungong White Team. Sa halip na magpaliwanag, hiniling lamang ni Se-jin na siya na lamang ang pagtuunan ng pansin ng kanyang kapatid. Wala rin siyang magandang pakiramdam kay Yeonbom at taimtim na ninais na talunin ito sa anumang paraan upang makuha ang kampeonato. Hindi nalalaman ng marami, ang ama ni Se-jin ay palihim na nag-imbestiga sa nakaraan ni Yeonbom. Bukod sa pagkakaalam na ang ina nito ay isang artista, nalaman din niya ang chismis tungkol sa umano'y hindi wastong relasyon ng guro sa isang magulang, ang dahilan kung bakit umano'y iniwan ni Yeonbom ang Seon at lumipat sa isang liblib na lugar. Hindi sinasadyang narinig ni Se-jin ang pag-uusap ng kanyang mga magulang at, sa kanyang isipan, si Yeonbom ay isa ng taong may sirang moralidad. Inutusan ni Jeon si Se-jin na panatilihing lihim ang impormasyong ito. Sinamantala ni Se-jin ang pagkakataon at naglatag ng kondisyon, kung tutulungan siya ni Jeon na talunin si Han-jeol sa paligsahan, susundin niya ang lahat ng sasabihin nito. Tumango si Jeon at nangakong gagamitin ang lahat ng kanyang kakayahan upang pabagsakin ang White Team. Ang unang laban ay ang relay race. Binubuo ang White Team ni Yeonbom, ilang lalaking estudyante, at ang matandang babae.
Nang makitang hinihila palayo si Jeju ng ibang tao, doon lamang lubusang napagtanto ni Yeonbom na hindi talaga siya lalahok sa laban. Wala nang oras upang unawain ang lahat dahil tumunog na ang hudyat ng simula. Bilang unang runner, buong lakas na sumugod si Yeonbom upang makipagsabayan sa kanyang kalaban, ang mismong punong guro. Sa simula ay nakasabay pa siya at muntik ng makalamang, ngunit sinadyang mangharang ang punong guro sa pamamagitan ng pag-indak at paggalaw ng mga braso, dahilan upang maantala ang pagpapasa ng baton. Ikalawang tumakbo para sa white team ang matandang babae. Bagamat puspos ng determinasyon, hindi na kayang pantayan ng kanyang edad ang bilis ng iba. Nang makarating siya sa dulo, malayo na ang agwat ng green team. Sa ikatlong yugto, buong lakas namang tumakbo si Hanjeol. Parang palaso siyang sumugod at nilampasan ang maraming kalaban. Muling nag-alab ang pag-asa ng white team at sabay-sabay nilang hiniyawan ang bata. Ngunit sa pinakaimportanteng sandali, isang hindi inaasahang aksidente ang naganap. Sa hangaring mapasaya si Sejin, inihagis ni Hanjeol ang baton sa ere. Isang asong nanonood ang biglang tumalon at kinagat ang baton. Kinailangan pang habulin at bawiin ng huling runner ang baton mula sa bibig ng aso bago muling tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Nauna nang tumawid sa finish line ang green team sa gitna ng masigabong palakpakan. Natapos ang unang laban sa panalo ng green team. Kung mananalo pa sila sa susunod na laban, sila na ang magiging kampiyon ng palaro. Hindi matanggap ni Yeonbom ang ganitong pagkatalo. Hinanap niya si Jeju na tahimik na nakatayo sa isang sulok at muli siyang nagmakaawa na sumali ito sa laban. Hiniling niyang ituring na lamang iyon bilang pagtulong para manalo ng medalya ang aso. Ngunit si Jeju, na labis na pinahahalagahan ng pangako, ay hindi kayang bawiin ang kanyang salita kay Hanjeol. Dahil dito, malamig niyang tinanggihan ang pagsusumamo ni Yeonbom. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nagkunwari si Yeonbom na nanghihina ang kanyang mga binti at biglang lumuhod sa harap niya, taimtim na nagmamakaawa na iligtas ang white team. Sa sandaling iyon, nahati ang puso ni Jeju. Sa isang panig ay ang pamangkin na kanyang lubos na minamahal, at sa kabilang panig ay ang babaeng walang tigil na nagpapayanig sa kanyang damdamin. Sa kanyang kalooban, nagaganap ang isang mabagsik na digmaan ng puso at prinsipyo. Matapos ang isang matinding labanan sa kanyang isipan, nanaig pa rin ang paniniwala ni Seon Jeju na kailangan niyang maging huwaran para kay Seon Hanjeol. Dahil nasabi na niyang atras siya, muli niyang iniling ang ulo bilang pagtanggi. Gayunman, ang mga salitang binitiwan ni Yeonbom na siya ay lubhang nangangailangan sa kanya at ganoon din siya kay Yeonbom ay may bigat na higit pa sa lahat ng naunang dahilan. Ang mga salitang iyon ay tila palasong tumama sa nagyelong puso ni Jeju. Sa kabila nito, nanatili siyang tahimik at hindi nagbigay ng malinaw na sagot, kaya't walang nakatiyak kung sasali ba siya sa laban o hindi. Ang ikalawang paligsahan ay ang Tug of War. Dahil sa unang panalo, punang kumpiyansa ang Green Team at kitang-kita sa kanilang mga mukha ang paniniwalang tiyak na kanila ang tagumpay. Si Yeonbom ay panay ang lingon, ngunit hindi pa rin niya makita si Jeju. Wala siyang magawa kundi palakasin ang loob at ipangakong lalaban siya ng buong lakas, anuman ang mangyari. Ngunit sa mismong sandali bago tumunog ang hudyat ng simula, biglang napabulalas ang tagapagbalita sa entablado. Mabilis na napatingin si Yeonbom sa direksyong iyon at nakita niya si Jeju, suot ang puting uniforme, na buong tapang na naglalakad papasok sa arena na may matatag at matapang na tindig. Ang biglaang paglitaw ni Jeju ay nagbigay ng bagong sigla sa buong white team. Agad na nag-alab ang damdamin ng lahat at nabalot ng pananabik ang buong palaruan. Nang magsimula ang laban, sina Jeju at Cho Yi-joon ay nakapwesto sana sa hulihan upang magsuporta ng puwersa. Ngunit dahil sa matinding pagnanais na manalo, sabay silang sumugod sa unahan upang direktang magharap. Sa gitna ng mabagsik na labanan, muling bumalik sa kanilang isipan ang mga alaala ng nakaraan at ang mga hindi pa rin nalulutas na sama ng loob. Pareho nilang inisip na marami pa silang pagkakautang sa isa't isa. Noong mga panahong binubuli si Yi-joon at kinukunan ng pera ng mga siga sa paaralan, si Jeju ang agarang dumating upang iligtas siya. Dahil sa matinding pananakot ni Jeju noon, wala nang nagtangkang mang-api muli kay Yi-joon. Bilang pasasalamat, madalas na puntahan ni Yi-joon ang pinagtatrabahuhan ni Jeju. Doon, tinutulungan niyang alagaan si Hanjeol at kasabay na tinuturuan si Jeju, umaasang makapapasa ito sa isang prestihiyosong unibersidad. Noong panahong iyon, labis ang kasiyahan ni Yi-joon sa pagtulong sa kaibigan. Ngunit sa sandaling ito, mapait niyang napagtanto na ang pinagsisisihan niya ng higit sa lahat ay ang minsang pagtulong kay Jeju. Samantala, ibinuhos ni Jeju ang lahat ng lakas sa kanyang mga braso. Pinangunahan niya ang white team ng may nakapanghihilakbot na puwersa at tuluyang tinalo ang green team sa isang malinaw at kapanipaniwalang tagumpay. Nagsabog ng sigawan at tuwa ang mga miyembro ng white team. Sina Jeju at Yeonbom ay nagyakapan sa isang emosyonal na pagbati ng tagumpay. Tanging si Hanjeol lamang ang nanatiling nag-aalinlangan, palihim na tumitingin kay Choi Sejin. Natatakot siyang baka ang panalong ito ay magdulot ng lungkot sa kanya. Ang huling laban ang siyang magpapasya ng kampyonato. Ang kupo ng unang makabasag sa kahong nakasabit sa itaas at maglantad ng bandilang nasa loob ang siyang magiging kampyon. Pinulot ni Yeonbom ang mga sandbag sa lupa at buong lakas na inihagis ang mga ito patungo sa kahon. Ngunit dahil sa limitasyon ng kanyang lakas, nanatiling buo ang kahon. Sa sandaling iyon, inilapat ni Jeju ang kanyang malaking kamay sa kamay ni Yeonbom. Maingat niyang itinuro ang tamang paraan ng pagkuha ng pwesto at pagbuga ng lakas. Sa ilalim ng kanyang paggabay, muling naghagis si Yeonbom ng buong determinasyon. Napansin niyang nagkaroon ng maliit na bitak ang kahon ng Green Team, dahilan upang kabahan siya ng labis. Sa kabilang panig, nanatiling kalmado si Jeju. Sabay niyang pinulot ang tatlong sandbag, matatag na tumayo, at inayos ang kanyang posisyon.
Kasabay nito, si Ijeon ay nakapulot din ng huling sandbag at naghahanda para sa isang paghagis na magpapasya sa kapalaran ng laban. Ngunit hindi kayang tumbasan ng isang intelektual na tulad ni Ijeon ang lakas ni Jeju. Ang paghagis ni Jeju ay parehong malakas at eksakto. Tumama ito sa target at agad na nabasag ang kahon. Lumantad ang bandilang nagpapahayag ng tagumpay ng White Team. Opisyal nang naging kampiyon ang White Team at sumabog ang palaruan sa hiyawan at saya. Samantala, si Sejin ng Green Team ay napaiyak sa matinding pagkarismaya. Pag-uwi, sinumbatan ni Hanjeol si Jeju at inakusahan siyang hindi tumupad sa kanyang salita. Tinanong niya kung bakit nagbago ito ng isip sa huling sandali. Bilang tugon, tinanong din ni Jeju si Hanjeol kung bakit sinadya nitong ihagis paitaas ang baton noong relay race. Para sa mga nakamasid, maaaring mukhang aksidente lamang iyon, ngunit agad na nakita ni Jeju na may intensyon ang kilos ng bata. Napayuko si Hanjeol at umamin. Ipinaliwanag niyang nais lamang niyang makita ang ngiti sa mukha ni Sejin. Nang marinig ito, tapat na inamin ni Seon Jeju na siya man ay labis na nagnanais na makita ang ngiti ni Yeonbom. Pagkatapos nito, sabay nilang dinala ang medalya upang bisitahin si Chon, ang maliit na aso. Ibinahagi ng veterinaryo sa kanila ang magandang balita na ganap nang gumaling si Chon at maaari na nilang simulan ang proseso ng pag-ampon upang maiuwi ito. Dahil pareho nilang nais ampunin si Chon, nauwi iyon sa isang walang katapusang pagtatalo. Sa huli, si Jeju ang nagparaya. Pumayag siyang si Yeonbom ang mag-alaga kay Chon, sa kondisyong papayagan siyang bisitahin ang aso 2 beses sa isang linggo. Masayang tinanggap ni Yeonbom ang kasunduang iyon. Dumating si Jeju sa bahay ni Yeonbom upang tulungan siyang gumawa ng maliit na kulungan para kay Chon. Habang abala sila, biglang dumumi si Chon sa sahig. Bilang unang beses na tunay na mag-alaga ng alagang hayop, nataranta si Yeonbom at hindi alam ang gagawin. Kalmadong sinuot ni Jeju ang guwantes at nilinis ang dumi, dinampot pa iyon at inamoy ng bahagya upang matiyak na maayos ang kalusugan ni Chon. Binuhat ni Yeonbom si Chon at aksidenteng nahipo ang dalawang nakausling bahagi sa katawan nito. Dahil sa pag-usisa, tinanong niya kung ano yon. Maingat na ipinaliwanag ni Jeju na yon ay dibdib ng aso, dahilan upang labis na mapahiya si Yeonbom. Inamin niyang nagsinungaling siya noon sa ospital at sa totoo'y wala siyang karanasan sa pag-aalaga ng alagang hayop, kaya nais niyang ipaubaya na lamang si Chon kay Jeju. Ngunit banaid na sinabi ni Jeju na ang tanging sikreto sa maayos na pagpapalaki kay Chon ay pagmamahal. Kung may sapat siyang pagmamahal, tiyak na magiging mabuti siyang amo. Pagkasabi nito, ibinalik niya si Chon sa mga bisig ni Yeonbom, may buong tiwala na mapangangalagaan niya ito ng maayos. Matapos ang kulungan, dinala nila si Chon sa damuhan upang maglakad-lakad. Sa pagbabalik tanaw sa mga nagdaang araw, nabanggit ni Jeju ang una nilang pagkikita, ang gabing muntik ng masagasaan si Yeonbom. Nais niyang malaman kung noon ba'y sinasadya niyang wakasan ang sarili o isa lamang iyong aksidente. Noong panahong iyon, dahil muling naungkat ang masakit at mapang-aping alaala, hindi napigilan ni Yeonbom ang sarili at nagalit siya kay Jeju. Sa pagbabalik tanaw ni Jeju, napagtanto niyang maaaring naging pakialamero siya at labis na nakialam sa personal na buhay ni Yeonbom, kaya ito nailang at patuloy na naglalayo sa kanya. Marahang umiling si Yeonbom at itinanggi iyon. Ipinaliwanag niyang hindi dahil lumampas si Jeju sa hangganan, kundi dahil natatakot siyang siya mismo ang lumampas sa hangganan. Nang marinig ni Jeju ang pagtatapat ni Yeonbom, biglang namukadkad ang saya sa kanyang puso. Ngunit sa susunod na sandali, iminungkahi ni Yeonbom na manatili lamang sila sa relasyon bilang guro at magulang at huwag kailanman lalampas sa hangganan. Dahil sa mga alaala ng panghaharas at masasamang paratang sa nakaraan, nagtakda siya ng isang tuntunin bago pa man dumating sa lugar na ito, hindi siya dapat mahulog sa isang magulang ng estudyante. Mariing tinanong ni Jeju kung sakaling hindi siya magulang ni Seon Hanjeol, maaari ba silang magsama. Walang pag-aalinlangang tumango si Yeonbom bilang pagsang-ayon. Ngunit nang mapagtantong tila pabigla-bigla ang kanyang sagot, nag-alangan siyang bawin yon. Hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Jeju. Buong seryosong sinabi niyang kapag nakapagtapos na si Hanjeol pagkalipas ng 2 taon, hindi na siya magiging magulang ng estudyante. Sa huli, nagkasundo sila sa isang kasunduan. Sa mismong araw ng pagtatapos ni Hanjeol, muli silang magkikita sa lugar na iyon at iyon ang magiging unang araw ng kanilang opisyal na pagdedate. Pag-uwi, idinikit ni Jeju sa pinto ang papel na may nakasulat na countdown ng 620 araw. Naalala niya ang paalala ni Yeonbom na hindi siya dapat magpakita ng anumang damdamin sa harap ng mga guro at estudyante. Tumayo siya sa harap ng salamin at nanumpa sa sarili. Mula sa araw na iyon, si Yeonbom ay guro lamang ni Hanjeol. Hindi siya maaaring ngumiti sa kanya at lalong hindi maaaring magkaroon ng pribadong ugnayan. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono sa kama. Isang tao na may pangalang nakasave bilang that girl ang tumatawag. Kinabukasan, habang papasok sa trabaho, napadaan si Yeonbom sa isang coffee shop at nagulat siya nang makitang ang lalaking nangako sa kanya kahapon na maghihintay ng 2 taon ay kasalukuyang nakikipagkita sa isang hindi kilalang babae. Kinumpirma ng kasamang babaeng guro na yon nga ang babaeng nakita niyang kasama ni Jeju noon. Maging ang lalaking guro sa tabi nila ay hindi napigilang magkomento na ang babae ay tunay na maganda, isang kagandahang kayang umantig sa sinumang makakita. Nang masaksihan ni Yeonbom ang eksenang mahigpit na hawak ng babae ang kamay ni Seon Jeju, halos maggalit siya sa galit. Agad niyang inagaw ang tasa ng kape mula sa kamay ng punong guro at inubos iyon sa isang lagukan. Pagkatapos, malakas niyang pinagsabihan ang 3 niyang kasamahang guro, iginiit na ang pakikipagkita ng isang magulang kaninuman ay isang personal na bagay na walang kinalaman sa kanila.
Bilang mga guro na humuhubog ng mga kabataan para sa bayan, mas nararapat daw na ilaan nila ang kanilang oras sa paghahanda ng mga aralin kaysa sa pakikialam sa buhay ng iba. Pagdating sa bahay, galit na pinagalitan ni Yeonbom si Jeju sa isip, itinuring siyang isang lalaking sabay na nanliligaw sa dalawa. Nang maalala niya ang papuri ng lalaking guro tungkol sa kagandahan ng babaeng iyon, lalo siyang napuno ng pagdududa na baka hindi napigilan ni Jeju ang tukso. Tinitigan niya ang sarili sa salamin at nakaramdam ng kabiguan, halos pagtawanan ang sariling anyo, ngunit ayaw rin niyang sumuko ng ganoon na lamang. Kinabukasan, nang ihatid ni Jeju si Seon Hanjeol sa paaralan, bigla niyang napansin ang kaguluhan sa mga estudyante. Sa pagtingin niya, nasilayan niya ang isang figurang nakasuot ng dalisay na puti, si Yeonbom, na ngayoy lalong kahanga-hanga ang anyo. Nang marinig niyang nais siyang makausap nito ng sarilinan, kinabahan siya. Natakot siyang baka makagawa siya ng hakbang na lalampas sa hangganan at masira ang sumpaan nilang dalawa, kaya tumakbo siya palayo ng walang lingon. Upang pigilan ang pagnanasa sa kanyang dibdib, tumulong siya sa bukid sa paghuhukay ng lupa kasama ang matatandang babae. Paulit-ulit na ipinapaalala sa sarili na siya ay tiyuhin ni Hanjeol at isa lamang magulang ng estudyante. Gayunman, ang matamis at nakahahalina ng ngiti ni Yeonbom ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan at hindi niya ito magawang iwaksi. Walang kamalay-malay si Yeonbom na ang kanyang ingrandeng paglitaw noong araw na iyon ay nagdulot ng matinding pagkabigla kay Jeju. Pagkatapos ng klase at pag-uwi niya, napansin niyang muli na namang nasira ang lumang kandado ng kanyang pinto. Habang nag-aalangan kung ano ang gagawin, nagkataong makita niyang dumaraan si Jeju na may bitbit na inihaw na tusok-tusok. Nang mapansing iwas ito at tatalikod, agad niya itong tinawag at hiniling na muling umakyat sa bakod upang tulungan siyang makapasok sa bahay, gaya ng ginawa nito noon dahil may mahalaga siyang gustong sabihin. Inilapag ni Jeju ang hawak na tusok-tusok. Nang makita niya ang marikit na mukha ni Yeonbom sa sandaling iyon, muli na namang uminit ang kanyang katawan at halos mawalan ng kontrol. Sa takot na baka hindi niya mapigil ang pagnanais na mapalapit, binaliwala niya ang hiling ni Yeonbom at mabilis na tumalikod upang tumakas. Wala nang ibang magawa si Yeonbom kundi subukang umakyat sa bakod mag-isa. Dahil wala siyang karanasan sa pag-akyat, muntik na siyang mahulog sa kalagitnaan. Sa kabutihang palad, napadaan si Choi Ijoon at nasalo ang kanyang paa, tinulungan siyang makapasok at mabuksan ang pinto. Binati ni Yeonbom si Ijoon sa pagbubukas nito ng bagong law office sa lugar at sinabi niyang may nais siyang ipakiusap, saka siya nagyaya ng pagkikita sa isang coffee shop sa katapusan ng linggo. Dumating ang weekend at nagkita sina Ijoon at Jeju sa isang ihawan. Doon nabunyag ang kasunduang ginawa nila noong sports festival. Nangako si Jeju na kung papayagan siyang sumali sa laban, babalik siya sa serbisyo militar, kakain na lamang ng gulay kapag nag-ihaw at tatawagin si Ijoon bilang mahal na kuya habang buhay. Isinulat ni Ijoon ang tatlong pangakong ito sa isang kasunduan at pinilit si Jeju na tuparin ang mga yon. Ipinaliwanag ni Jeju na nagtungo na siya sa Ministry of Defense, ngunit hindi na siya maaaring bumalik sa serbisyo militar, subalit tiniyak niyang tutuparin niya ang dalawa pang natitirang pangako. Pagkatapos nito, nagtungo si Ijoon sa nakatakda niyang pagkikita kay Yeonbom. Ang dahilan ng paanyaya ni Yeonbom ay upang hilingin kay Ijoon na magsagawa ng isang pampublikong panayam para sa mga estudyante upang magkaroon sila ng pagkakataong makilala ang iba't ibang propesyon sa lipunan. Ang paglipat ni Ijoon ng kanyang law office sa liblib na lugar na ito ay bunga ng pakiusap ng mga magulang ni Yeonbom na umaasang matutulungan niya itong mabigyan ng linaw ang mga sugat sa kanyang puso. Nakita ni Ijoon ang pagkakataon upang mas mapalapit, kaya nagsimula siyang magbahagi ng mga kasong kanyang hinawakan, kabilang na ang ilang insidente kung saan ang mga guro ay inapi ng mga magulang. Tahimik niyang ipinaunawa kay Yeonbom na marami siyang karanasan sa ganitong uri ng mga kaso, at kung sakaling makaranas ito ng anumang kawalang katarungan, malaya itong lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Tila naapektuhan si Yeonbom sa mga sinabi ni Choi Ijoon. Magbubukas na sana siya ng loob at magsisimulang ikwento ang mga kawalang katarungang naranasan niya noon, nang biglang may humintong sasakyang pulis sa mismong harap ng kanyang bahay. Dalawang estudyanteng hingal na hingal ang tumakbo papalapit at nagsabing may magnanakaw na pumasok sa kanyang bahay. Mabilis na tumakbo si Yeonbom papasok at doon niya nakita ang isang lalaking nakaposas na ng pulis. Laking gulat niya nang matuklasang si Seon Jeju pala yon. Ipinaliwanag ni Jeju na yon ang araw ng pagbisita niya kay Chon, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya napagkamalang magnanakaw. Hindi pa man nalilinaw ang sitwasyon, muling nagsigawan ang dalawang estudyante at sinabi nilang ang tunay na magnanakaw ay nasa labas. Dahil hindi pa natatanggal ang posas, agad na tumakbo si Jeju palabas. Nakita niya ang isang lalaking sakay ng motorsiklo na tila papatakas, kaya marahas siyang lumapit. Dahil sa takot, biglang umarangkada ang lalaki. Agad namang hinabol ni Jeju habang ang mga pulis ay sumunod din sa likuran. Pinakalma ni Choi Ijoon ang mga tao at sinabing huwag magpanik dahil sa kaguluhan ay naisiksik niya ang kanyang cellphone sa motorsiklo ng suspect kaya madali nilang matutunton ang lokasyon nito. Sa lakas ng kanyang pangangatawan, naabutan ni Jeju ang lalaki. Nang bunutin ng suspect ang isang martilyo para manlaban, gumamit si Jeju ng lakas na nakalaspa ang posa sa kanyang kamay, sa kanya pinabagsak ang lalaki at nasalo ang martilyong lumilipad sa ere. Inakala ni Jeju na nakagawa siya ng malaking kabayanihan, ngunit sa halip ay siya ang dinakip ng pulis sa kasong pananakit at paglikha ng kaguluhan. Kalaunan, napag-alamang ang lahat ay isang malubhang hindi pagkakaunawaan lamang. Ang lalaking hinabol niya ay hindi magnanakaw kundi isang locksmith na inupahan ng may-ari ng bahay ni Yeonbom. Habang inaayos ng locksmith ang kandado, nakita siya ng dalawang estudyante at inakala nilang magnanakaw kaya palihim silang tumawag ng pulis.
Habang bumabalik ang locksmith sa kanyang tindahan para kumuha ng bagong kandado, dumating naman si Jeju sa bahay ni Yeonbom. Dahil hindi nakasara ang pinto, pumasok siya upang bisitahin si Chon, dahilan upang siya ay maaresto. Nang bumalik ang locksmith, muli na namang nagsigawan ang mga estudyante. Naisa na ng locksmith na magpaliwanag, ngunit natakot siya sa mabagsik na anyo ni Jeju at tumakbo palayo. Mariing isinampa ng locksmith ang reklamo laban kay Jeju at tumangging makipag-areglo. Labis ang pag-aalala ni Yeonbom dahil natatakot siyang kumalat ang chismis at masira ang reputasyon ni Jeju. Pinagalitan niya ito, sinabing puro lakas lang ang mayroon siya at dapat sana'y tularan ang katalinuhan ni Jeon. Iminungkahi naman ni Jeon na may halong pagmamalaki na siya ang kuning abogado ni Jeju upang mapaatras ang kaso. Dahil sa labis na pagmamataas, tumanggi si Jeju na humingi ng tulong kay Jeon at inakalang lalo lamang lalala ang sitwasyon. Ngunit hindi nagtagal, ipinaalam ng pulis na palalayain na siya dahil pumayag ng bawiin ng kabilang panig ang reklamo. Balak sana ni Jeju na bumili ng prutas upang magpasalamat sa locksmith, ngunit nagkataong nakita niya si Yeonbom na namimili sa kalye. Nakita niyang halos mabitawan nito ang mabigat na paso ng halaman, kaya agad siyang tumulong at inihatid ito pauwi. Matapos palitan ng paso, naisa na ni Yeonbom na itanong kung sino ang babaeng nakita niya noon, ngunit nakaramdam siya ng hiya at panliit sa sarili. Ang mga sama ng loob na hindi niya mailabas ay nagdulot ng malamig na pakikitungo niya kay Jeju. Nasabi pa niyang pinagsisisihan niya ang kasunduang ginawa nila. Maling inakala ni Jeju na hindi siya kailanman nagustuhan ni Yeonbom at ang lahat ay isang panig na damdamin lamang. Sa kalungkutan, sinabi niyang hinding-hindi na siya muling manggugulo sa buhay nito. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa locksmith dala ang prutas upang alamin kung bakit binawi ang reklamo. Doon niya nalaman na si Yeonbom ang gumawa ng lahat. Upang mapapayag ang locksmith, binili ni Yeonbom ang lahat ng pinakamahal na kandado sa tindahan. Dahil hindi pa rin sapat iyon, lumuhod pa siya at nakiusap ng buong puso. Nakita ni Yeonbom ang poster ng isang artista at napagtanto niyang pangarap ng locksmith na makapanood ng konsyerto ng artistang iyon. Kaya tinawagan niya ang kanyang ina dahil ang artistang iyon ay nasa ilalim ng kumpanya ng kanyang ina at buong pagpapakumbabang humingi ng tulong para sa tiket. Nang malaman ni Jeju ang lahat ng ito, kung paano nagpakumbaba si Yeonbom, lumuhod at muling lumapit sa inang matagal na niyang hindi kinakausap, napuno siya ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Agad niyang hinanap si Yeonbom at tinanong kung bakit siya nagsakripisyo ng ganoon kung hindi naman siya mahal. Doon na napaiyak si Yeonbom at inamin ang totoo. Nakita niya si Jeju na may kasamang ibang babae, isang babaeng mas maganda kaysa sa kanya. Sa wakas, naunawaan ni Jeju na nagsiselos pala si Yeonbom sa mga nagdaang araw. Hindi na niya napigilan ang damdaming matagal nang nag-aapoy sa kanyang dibdib. Humingi siya ng tawad at inamin na hindi na niya kayang maghintay pa. Pagkatapos, buong tapang niyang hinalikan si Yeonbom ng malalim. Nadala rin si Yeonbom sa tamis ng sandaling iyon at hindi napigilang tumugon sa halik. Ngunit nang matapos ang halik, tila sabay silang nagising mula sa isang panaginip. Humingi ng paumanhin si Jeju dahil sa kanyang paglabag sa hangganan, samantalang si Yeonbom, dahil sa labis na hiya, ay mabilis na tumakas papasok ng bahay. Matapos pakalmahin ang tibok ng kanyang puso, muling lumabas si Yeonbom at mariing tinanong kung sino talaga ang babaeng nakita niyang kasama ni Jeju, kung ito ba ay dating kasintahan, kasalukuyang kasintahan, o isang hindi malinaw na ugnayan. Ang totoo, ang babaeng iyon ay ang ina ni Hanjeol at kapatid mismo ni Jeju. Noong panahong estudyante pa lamang si Jeju, bigla na lamang iniwan ng kapatid niya ang isang sanggol at nangakong babalik, ngunit tuluyan na itong nawala. Kamakailan lamang ito muling lumitaw. Dahil sa galit, sinabi ni Jeju na matagal na niyang nakalimutan ang pangalan at mukha nito at binalaan pa itong huwag nang muling magpakita sa kanya. Kaya sa harap ng masusing pagtatanong ni Yeonbom, napilitan siyang magsinungaling at sabihing isang ahente lamang ng insurance ang babaeng iyon at hindi na muling babalik. Sa wakas, naayos ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Hindi nagalit si Yeonbom at si Jeju ay nagpatuloy sa pagtupad sa pangakong maghihintay pa ng 2 taon. Gayunpaman, dahil hindi niya mapigil ang pagnanais na mapalapit kay Yeonbom, naisip niyang humingi ng pahintulot na, mandaya, minsan, para lamang makaranas ng isang date na magbibigay sa kanya ng lakas upang maghintay. Habang nag-aalangan si Yeonbom at hindi agad sumasagot, nakaramdam ng matinding panghihina si Jeju. Ngunit bigla niyang narinig ang mungkahi ni Yeonbom, sa nalalapit na field trip sa isang kumpanya ng enerhiya, maaari nilang ituring iyon bilang isang date. Sa tuwa, halos tumalon si Jeju sa saya habang pauwi, sumasayaw pa habang naghuhugas ng pinggan hanggang sa sigawan siya ni Hanjeol upang matauhan. Tinukso ni Hanjeol ang tiyuhin, sinasabing malinaw na ito'y umiibig. Masayang ibinalita ni Jeju na pagkatapos ng field trip ay magkakaroon siya ng isang romantikong date kay Yeonbom. Ngunit agad siyang binuhusan ng malamig na tubig ni Hanjeol na nagsabing ang kasalukuyang itsura ni Jeju ay maaaring makailang lamang kay Yeonbom. Ikinuwento rin ni Hanjeol na nagbigay ng lecture si Choi Yi-jeon sa paaralan. Maayos ang suot nito, kalmado sa pagsasalita, lohikal at kapanipaniwala, at pinapurihan ng lahat, lalo na ni Yeonbom na siyang pinakamalakas pumalakpak. Nakaramdam ng selos si Jeju at nagpahayag ng determinasyong mas hihigitan pa yon. Samantala, kasama ni Yeonbom ang ibang guro sa Shinsu High School at masigla nilang pinag-uusapan ang lecture ni Jeon. May ilan pang ikinumpara si Jeju kay Yeon at tinawag siyang bastos at walang pinag-aralan, pati ang insidente ng maling pagkakaaresto ay muling binanggit. Dahil dito, mariing ipinagtanggol ni Yeonbom si Jeju, sinabing hindi ito magnanakaw at ang babaeng nakita nila ay isa lamang insurance agent. Dahil sa matinding pagtatanggol ni Yeonbom, napansin ng isang guro ang kakaibang emosyon niya.
Agad niyang ipinaliwanag na dahil lamang iyon sa pag-aalaga nila sa isang asong na iligtas ni Jeju at wala silang ibang relasyon. Dumating ang araw ng field trip. Hindi makita ni Yeonbom si Jeju kaya nagtanong siya sa staff. Nang makumpirmang ligtas ang kondisyon, pinataas ng staff ang kanilang tingin, doon nakita si Jeju na nakatayo sa isang napakalaking wind turbine, matatag na nakakabit ang lubid. Sa harap ng lahat, tumalon siya pababa na parang bida sa pelikulang aksyon. Naghiyawan at pumalakpak ang mga estudyante. Hindi napigilan ni Yeonbom na ngumiti at mag-thumbs up, ngunit agad niya itong itinago upang hindi mahalata. Ang lahat ng ginawa ni Jeju ay para lamang makakuha ng isang papuri mula kay Yeonbom. Lumapit siya at marahang tinanong kung ano ang pakiramdam niya tungkol sa kanyang ginawa. Tahimik lamang na nagsabi si Yeonbom na mukhang malaki rin naman ang saklaw ng kumpanya. Hindi natanggap ni Seon Jeju ang masiglang reaksyong inaasahan niya, kaya't agad niyang inakay ang lahat upang libutin ang mga solar panel. Buong sigasig siyang nagbigay ng paliwanag tungkol sa maliwanag na kinabukasan ng kumpanya at kumpiyansang sinabi na sa loob ng ilang taon ay opisyal na itong papasok sa stock market. Pagkatapos nito, muli niyang tinanong si Yeonbom tungkol sa pananaw nito sa magiging pag-unlad ng kumpanya. Nanatiling kalmado si Yeonbom at sinabing maayos naman ang lahat. Hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkadismaya at sakit si Jeju. Dahil hindi naman batid ni Yeonbom ang laman ng kanyang isipan, iminungkahi nitong makilala ang kinatawan ng kumpanya dahil nais talaga niyang maunawaan ang modelo ng negosyo ng planta ng kuryente. Agad namang inutusan ni Jeju ang kanyang mga tauhan na dalhin ang lahat sa opisina ng kinatawan. Pagpasok nila, nakita nilang nakatalikod ang kinatawan habang nagbabasa ng mga dokumento. Ang lalaki ay nakasuot ng maayos na suit, matangkad, at may natural na otoridad. Lumapit si Yeonbom upang magalang na bumati, ngunit nang humarap ang lalaki ay malinaw niyang sinabi na siya ang kinatawan ng JQ Bavy Energy at siya rin ang presidente ng kumpanya. Doon lamang napagtanto ng mga estudyante ang katotohanan at agad na nag-ingay sa tuwa. Lahat sila'y nagkaisang ituring si Jeju bilang perpektong huwaran ng ideal na asawa. Si Seon Hanjeol ay agad ding naging masiglang kakampi ng kanyang tiyuhin. Paulit-ulit niyang pinuri si Jeju bilang isang lalaking may malakas na pangangatawan, kapangyarihan, at kayamanan, isang taong tila kumpleto na sa lahat ng aspeto at tunay na perpekto. May pagmamalaking tumingin si Jeju kay Yeonbom at muling tinanong kung ano ang pakiramdam nito. Ngunit pinaalalahanan lamang siya ni Yeonbom na huwag laging sinusuri ang iniisip niya. Hindi maunawaan ni Jeju kung saan siya nagkamali at kung bakit nananatiling malamig ang pakikitungo ni Yeonbom. Nang makita niyang mag-isa itong naglalakad palayo, dali-dali niya itong sinundan. Sa sandaling iyon, tahimik na nakikipaglaban si Yeonbom sa kanyang sarili. Paulit-ulit niyang pinapaalalahanan ang sarili na huwag titigan si Jeju, ngunit ang litaw na mga kalamnan at malalakas na ugat sa kanyang mga braso ay hindi niya maiwasang magdulot ng kung ano-anong kaisipan. Gayunman, alam niyang kailangan niyang pigilan ang sarili. Naabutan siya ni Jeju at nagtanong kung may nararamdaman ba siyang hindi komportable. Doon lamang ipinaliwanag ni Yeonbom na nagsisimula ng maghinala ang kanyang mga kasamahan tungkol sa relasyon nila at tila may napapansin na rin si Hanjeol. Upang hindi lumabas ang kanilang lihim, iminungkahi niyang ipagpaliban muna ang date na yon. Parang gumuho ang mundo ni Jeju. Naupo siya ng bigla, bakas ang kawalan ng sigla, at sinabing napakasakit ng mga salitang iyon para sa kanya. Tiniyak niya na ang kanilang date ay gaganapin sa isang lugar na ganap na lihim at walang makakahalata. Sa wakas, natuloy rin ang matamis na date na matagal na niyang inaasam. Upang maiwasan ang pansin ng iba, alas 4 pa lamang ng madaling araw ay sinundo na ni Jeju si Yeonbom at dinala siya sa tabing dagat upang sabay nilang panoorin ang pagsikat ng araw. Tiwala siyang sa oras at lugar na iyon ay walang ibang tao. Inilabas niya ang mga kahon ng sushi na siya mismo ang naghanda at maingat na tinakpan si Yeonbom ng kumot upang hindi ito ginawin. Tahimik silang magkasamang naghintay sa pagsikat ng araw at ipinatong ni Yeonbom ang kanyang ulo sa balikat ni Jeju sa isang payapang sandali. Ngunit sa sandaling idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya sa di kalayuan ang mga kasamahan at estudyanteng nagjo-jogging. Nataranta si Jeju at sinubukang maayos na paalisin ang mga papalapit na bumabati. Sa kasamaang palad, makaraan ng ilang hakbang ay bumalik ang grupo at pinaligiran silang dalawa, nagpumilit na manatili at sabay na panoorin ang pagsikat ng araw. Kinain pa nila ang lahat ng sushi na inihanda ni Jeju para kay Yeonbom. Dahil nag-alala siyang magugutom si Yeonbom, dinala niya ito sa isang malayong restaurant. Ngunit pagpasok pa lamang nila ay nasalubong nila ang isa pang kakilala. Mabilis na itinulak ni Yeonbom pababa si Jeju upang hindi ito mapansin at nagkunwaring nagkataon lamang ang pagkikita. Dahil dito, ang romantikong gabi na kanilang pinapangarap ay nauwi sa isang alanganing kainan sa magkaibang mesa. Matapos ang pagkain, dinala ni Jeju si Yeonbom sa isang amusement park. Ngunit nang bahagya pa lamang siyang nakaka-relax, nakita niya ang isa pang kasamahang guro. Nang mapansing papalapit ito, agad niyang hinawakan ang kamay ni Jeju at sabay silang tumakbo papasok sa isang haunted house upang magtago. Isinara nila ang pinto at nagkubli sa isang madilim na sulok habang naririnig ang tinig ng kasamahan sa labas. Halos lumundag ang puso ni Yeonbom sa kaba. Sa kabutihang palad, nang bumukas ang pinto ay biglang sumulpot ang isang nakakatakot na multo, dahilan upang tumakbo palayo ang kasamahan. Sinamantala ni Jeju ang sandali at mahigpit na niyakap si Yeonbom. Nang tuluyang humupa ang panganib, mabagal at may panghihinayang silang naghiwalay at naging alanganin ang katahimikan sa pagitan nila. Sa pag-uwi, napabuntong hininga si Yeonbom at sinabi na nais lang naman niyang makipag-date tulad ng karaniwang tao, ngunit hindi niya inakalang magiging ganito kahirap.
Upang bumawi, dinala siya ni Jeju sa palaruan ng isang abandonadong elementarya. Pinaupo niya si Yeonbom sa duyan at buong lakas itong itinulak pa itaas. Ang pakiramdam ay parang nakasakay sa isang pirate ship, punang saya at kilig. Magkasama nilang nilibot at nilaro ang lahat ng mga laruan sa lugar na iyon. Sa wakas, naramdaman ni Yeonbom ang isang dalisay na saya, isang kaligayahang walang istorbo at walang takot. Nang dumating ang oras ng pamamaalam, punang panghihinayang ang puso ni Seon Jeju. Mahinahon niyang pinaalalahanan si Yeonbom na huwag pabayaan ang pagkain at alagaan ang sarili. Sinabi rin niyang kung may sinuman ang mangahas na mang-api sa kanya, agad nitong ipaalam ang pangalan ng taong iyon dahil hinding-hindi niya ito palalampasin. Bago sila tuluyang maghiwalay, iniabot ni Jeju ang isang maliit na regalo at sinabing buksan iyon kapag labis na siyang mangulila. May mga paalala rin si Yeonbom para kay Jeju. Una, mahigpit niyang bilin na huwag itong masasaktan. Ikalawa, ipinagbawal niyang magsuot ito ng vest sa harap ng sinumang ibang babae. Doon lamang lubos na naunawaan ni Jeju ang tunay na damdamin ni Yeonbom. Nangako siyang itatago ng maigi ang vest sa aparador at isusuot lamang iyon sa araw na maaari na silang maging opisyal. May ikatlong hiling pa sana si Yeonbom, ngunit nag-atubili siyang sabihin ito. Pinilit ni Jeju na pigilan ang matinding pananabik at bumalik sa papel bilang isang magulang ng estudyante. Habang papalayo na si Yeonbom, bigla itong humarap muli at idinagdag ang ikatlong hiling, isang mahigpit na yakap mula kay Jeju. Hindi na nagdalawang isip si Jeju, agad niyang yakap si Yeonbom ng buong init at damdamin. Ang matamis na yakap na iyon ay nasaksihan ni Jeong Jin-heo. Sa gulat, itinulak ni Yeonbom palayo si Jeju, ngunit huli na ang lahat. Ang yakap na iyon ay sapat na patunay ng kanilang relasyon. Nakiusat si Yeonbom kay Jin-heok na itago ang lihim, subalit pinigilan siya ni Jeju. Ayaw niyang makita ang babaeng mahal niya na nagmamakaawa. Buong tapang siyang humarap kay Jin-heok. Sa halip na manindak, biglang lumuhod si Jeju at nagmakaawa na huwag ipagsabi ang nangyari. Kapalit nito, handa siyang gawin ang anumang ipag-uutos ni Jin-heok. Lumitaw na may hinahabol si Jin-heok na isang guro sa paaralan, ngunit ang babaeng iyon ay may kaugnayan sa assistant ni Choi Jeon. Inutusan si Yeonbom na alamin ang pagkatao ng assistant, habang dinala naman ni Jin-heok si Jeju sa isang tabi upang ipaliwanag ang mga gawaing kailangan niyang tuparin. Samantala, naghihintay si Seon Han-jeol sa pag-uwi ng tiyuhin. May mahalaga siyang ibabalita. Isang estrangherang babae ang lumapit sa kanya, iniabot ang isang bungkos ng pera, at mariing pinakiusapang huwag ipaalam kay Jeju. Ninais sana niyang itanong kung kilala ng tiyuhin ang babae, ngunit pagdating ni Jeju ay abala itong nagbubulong-bulong tungkol sa kakaibang mga kondisyon ni Jin-heok. Dahil dito, ipinagpaliban muna ni Han-jeol ang kanyang tanong. Kinabukasan, nagtungo ang isang guro sa dojo upang magsanay at doon nasaksihan kung paanong si Jin-heok, na karaniwan lamang ang kakayahan, ay nagawang pabagsakin si Jeju. Upang ipagyabang ang sarili, sinipa pa ni Jin-heok ang nakahandusay na si Jeju at idineklarang ganap niya itong natalo. Lunok-luhaan na tinanggap ni Jeju ang kahihiyan. Hindi niya akalaing darating ang panahong kailangan niyang magpanggap na talunan. Ngunit para kay Yeonbom, handa niyang tiisin ang lahat. Habang inilalakad ni Yeonbom ang asong si Chonda, bigla niyang nakasalubong ang kapatid na babae ni Jeju, isang pagkikitang magbubukas ng panibagong yugto sa kanilang kwento. Dahil may matagal ng pagdududa sa kanyang isipan, tahasan ng sinabi ni Yeonbom na simula ngayon ay hindi na muling makikita ni Seon Jeju ang babaeng iyon na ipinakilalang empleyada ng insurance. Nang marinig ang katawagang iyon mula sa kanya, napatawa ang babae. May kahulugang nakatago sa kanyang tinig nang sabihin niyang hindi siya isang insurance agent. Tungkol naman sa tunay na relasyon niya kay Jeju, sinabi niyang mas mabuting si Yeonbom mismo ang magtanong sa taong sangkot. Doon naniwala si Yeonbom na nilinlang siya ni Jeju. Sa galit, diretso siyang nagtungo sa bahay nito. Nang makita ni Jeju si Yeonbom kasama si Chonda, unay napuno siya ng tuwa, ngunit agad din niyang pinilit na paalisin ito. Ipinaliwanag niyang hindi iyon ang schedule ng pagbisita kay Chonda at ang paglabag niya sa napagkasunduang tuntunin ay maaaring magpabagsak sa determinasyon niyang tumupad sa pangako. Hindi pinansin ni Yeonbom ang kanyang mga salita. Mariin niyang iginiit na hindi maaaring insurance agent ang babaeng iyon at hiningi ang totoo, sino ba talaga siya? Dahil wala na siyang maitatago, napilitan si Jeju na aminin na ang babae ay ang tunay na ina ni Seon Han-jeol at ang matagal nang nawawalang nakatatandang kapatid niya. Nag-ugat ang lahat sa nakaraan. Tumakas ang kapatid niya mula sa tahanan dahil sa kanilang amang lasenggo. Nang bumalik ito, karga na ang bagong silang na si Han-jeol. Itinuring iyon ng ama bilang kahihiyan at itinakwil ang mag-ina. Pinayuhan ni Jeju ang kapatid na pansamantalang umalis kasama ang bata at bumalik na lamang kapag kumalma na ang ama. Sa halip, iniwan ng babae si Han-jeol sa kanya at nagtungo sa Seoul upang maghanap buhay. Paulit-ulit niyang hiniling na bumalik agad ang kapatid, ngunit matapos umalis, tuluyan na itong nawala at hindi na muling nagparamdam. Sa paglipas ng mga taon, nagsinungaling si Jeju kay Han-jeol, sinabing namatay ang kanyang mga magulang sa sunog at silang dalawa na lamang ang magkamag-anak. Kamakailan lamang muling nagpakita ang kapatid at pinilit siyang pumirma sa kasunduan sa paghahati ng ari-arian. Layunin pala nitong angkinin ang lupang iniwan ng ama upang gawing isang marangyang resort. Dahil sa galit at puot sa kapatid na iniwan si Han-jeol sa loob ng maraming taon, mariin niyang binalaan ito na huwag nang muling magpakita sa kanilang dalawa. Matapos marinig ang buong kwento, sinabi ni Yeonbom na nararapat malaman ni Han-jeol ang katotohanan ng buhay pa ang kanyang ina dahil may karapatan siyang malaman ang pinagmulan niya. Hindi pa man natatapos ang usapan ay dumating na si Han-jeol, dahilan upang maputol ang kanilang pag-uusap.
Dahil sa labis na awa kay Hanjeol at sa pagmamahal nito kay Chonda, nagpasya si Yeonbom na iwan muna ang aso kay Jeju upang ito ang mag-alaga. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Jeju. Mahinahon niyang sinabi kay Hanjeol na anumang kakulangan ang maranasan nito sa hinaharap, dapat itong sabihin sa kanya sapagkat handa siyang ialay kahit ang sariling buhay. Taimtim namang sumagot si Hanjeol na handa rin siyang ibigay ang kanyang buong puso dahil si Jeju ang nag-iisa niyang pamilya. Kinabukasan, sinalanta ng isang matinding sakuna ang buong nayon at nawalan ng kuryente ang lahat ng lugar maliban sa bahay ni Jeju na may solar panels. Doon nagsilungan ang mga taga-nayon. Gayunman, hindi makita ni Jeju si Yeonbom. Hindi rin siya makontak sa telepono. Sinabi ni Jeong Jin Hyuk na nakausap pa niya si Yeonbom isang oras ang nakalipas at kasama raw nito si Choi Jeon. Ilang sandali pa, dumating sina Yi Jeon at Seo Hae-suk. Agad na tinanong ni Jeju si Yi Jeon kung nasaan si Yeonbom. Ipinaliwanag ni Yi Jeon na pumunta nga si Yeonbom sa kanyang opisina, ngunit umalis agad matapos makatanggap ng tawag mula kay Jin Hyuk. Nabahala si Jeju at agad na tumakbo palabas sa gitna ng malakas na ulan upang hanapin si Yeonbom. Sumunod naman si Yi Jeon. Samantala, si Yeonbom ay basang-basa na sa ulan habang desperadong hinahalukay ang damuhan. Sa wakas, nahanap niya ang regalong iniwan ni Jeju at nakahinga siya ng maluwag. Ngunit biglang bumigay ang isang billboard sa itaas at bumagsak sa kinaroroonan niya. Nang magkamalay siya, natagpuan niyang nasa bisig siya ni Yi Jeon. Sa kabutihang palad, wala sa kanilang dalawa ang malubhang na sugatan. Magkasama silang nagtungo sa bahay ni Jeju. Pagpasok pa lamang ni Yeonbom ay sinalubong na siya ng galit na Jeju. Mariin siyang tinanong kung bakit siya naglakas loob lumabas sa ganoong mapanganib na panahon. Agad na ipinaliwanag ni Yeonbom na may hinahanap lamang siyang napakahalagang bagay. Ngunit lalo lamang siyang pinagalitan ni Jeju. Sinabi nitong walang matinong taong lalabas sa gitna ng bagyo para maghanap ng gamit at higit sa lahat, ginawa niya lamang itong mag-alala at mag-alala ang iba. Labing nasaktan si Yeonbom. Sa halip na alalahanin na basang-basa siya sa malamig na ulan, puro paninisi at galit lamang ang ipinakita ni Seon Jeju. Sa sobrang sama ng loob, tumalikod siya at tumakbo palayo sa bahay nito. Agad siyang hinabol ni Jeju. Pinilit nitong pakalmahin ang sarili at mahinahong ipinaliwanag na kapag may bagyo, ang buhay ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi niya maintindihan kung anong bagay ang maaaring mas mahalaga pa kaysa sa kaligtasan nito upang isugal niya ang sariling buhay. Sa galit at sama ng loob, biglang inilabas ni Yeonbom ang kahon ng regalong ibinigay niya at sinabi na paano kung singsing sa kasal ang laman noon at nawala niya ito, hindi ba't magmumukha siyang tinatanggihan ang taos-pusong damdamin nito. Nagulat at labis na naantig si Jeju, ngunit sa kabila nito, nanatili pa ring mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan ni Yeonbom. Hanggang ngayon ay nanginginig pa rin siya sa takot kapag naalala ang nangyari. Kung tinamaan talaga si Yeonbom ng bumagsak na billboard, hindi niya maisip kung ano ang maaaring nangyari. Noong sandaling hinanap siya ni Jeju at Choi Jeon, sabay nilang nakita si Yeonbom at ang billboard na malapit nang bumagsak. Pareho silang nagmadaling sumugod papunta sa kanya. Sa napakapanganib na sandali, ginamit ni Jeju ang sariling katawan upang saluhin ang bumagsak na billboard. Nasugatan ang kanyang balikat at braso at dumugo ng husto. Samantala, si Jeon ang nakayakap at sumalo kay Yeonbom nang mawalan ito ng malay sa sobrang takot. Pagkatapos noon, inutusan ni Jeon si Jeju na umuwi agad upang gamutin ang sugat nito. Kaya nang magising si Yeonbom, si Jeon lamang ang nakita niya sa kanyang tabi. Nang malaman niyang si Jeju ang nagsugal ng buhay para iligtas siya, napuno ng sakit ang puso ni Yeonbom. Maingat niyang hinawakan ang braso nito at sinuri ang mga sugat na patuloy pang dumudugo. Mahinang sinabi ni Jeju na maaaring naging mabigat ang mga salitang binitiwan niya kanina, ngunit sa tuwing naiisip niyang muntik na siyang mawala, hindi niya mapigilan ang takot at galit na bumabalot sa kanyang dibdib. Habang nagsasalita siya, hindi niya namalayang tumutulon na ang kanyang mga luha. Hindi siya kailanman naging lalaking umiiyak, kaya hindi niya alam kung paano pipigilan ang mga ito. Upang maibaling ang kanyang atensyon, pinabasa siya ni Yeonbom ng multiplication table. Masunuri naman itong sumunod, ngunit patuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang luha. Wala nang nagawa si Yeonbom kundi halikan siya sa pisngi. Agad naging epektibo ang simpleng paraang iyon. Napalitan ng matamis na kilig ang kanyang damdamin at tuluyang tumigil ang kanyang pag-iyak. Ngunit tila hindi pa siya kontento sa isang halik lamang, kaya muli niyang nilampasan ang limitasyon at mariing hinalikan ang labi ni Yeonbom. Magkahawa kamay silang bumalik sa bahay ni Jeju. Mahinang tinanong ni Yeonbom kung handa na ba siyang sabihin ang totoo kay Seon Hanjeol tungkol sa kanyang ina. Makikita sa mukha ni Jeju ang pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang ganoong usapan. Kinagabihan, nagising si Hanjeol upang uminom ng tubig. Kasabay nito, si Choi Si-jin, na giniginaw, ay lumabas din upang maghanap ng kumot dahil naipahiram na ang lahat sa mga kapitbahay. Naalala ni Hanjeol na may electric blanket sa silid ng kanyang tiyuhin, kaya sinabi niyang maghintay sandali si Si-jin habang kukunin niya yon. Habang naghahalungkat siya sa aparador, napansin niya ang isang kasunduan sa paghahati ng ari-arian. Kamakailan lamang ang petsang nakalagay doon, at sa ibaba ay may selyong may pangalang Seon Hee-jeon, ang pangalan ng kanyang ina na matagal na niyang pinaniniwala ang patay na. Bigla niyang naalala ang babaeng nagbigay sa kanya ng pera ilang araw ang nakalipas sa harap ng kanilang bahay. Hinawakan niya ang dokumento at agad na hinarap si Jeju, tinatanong kung totoo bang buhay pa ang kanyang ina. Samantala, si Seon Hanjeol ay punong-puno ng galit. Mula nang malaman niyang buhay pa ang kanyang ina, hindi na siya nagsalita ni isang salita kay Seon Jeju.
Nagpasya si Jeju na matapos niyang tulungan ang matandang kapitbahay sa pagdiriwang ng kaarawan nito, kakausapin niya si Han Jeol ng masinsinan upang ayusin ang matagal ng sama ng loob. Sa araw ng pagdiriwang, si Jeju, bilang punong kusinero, ang namahala sa paghahanda ng lahat ng pagkain. Sa pagitan ng kanyang abalang gawain, nakipag-usap siya kay Yeonbom tungkol sa kasalukuyang kalagayan ni Han Jeol. Dahil alam na ng may-ari ng karinderya ang relasyon nila, hindi nito napigilang tuksohin ang dalawa at sabihing bagay na bagay sila. Dahil natatakot na may makarinig, agad nilang pinigilan ang babae sa pagsasalita. Ngunit eksakto sa sandaling iyon, may isang estudyanteng sumigaw na handa na ang isda. Nagsidatingan ang lahat na may dalang mga pinggan. Hindi pa rin namamalayan ng may-ari ang sitwasyon at ipinagpatuloy pa ang pangungulit tungkol sa plano nilang magkaanak. Sinabi pa nitong dapat magsikap si Jeju dahil hindi ba't matagal na niyang gustong magkaroon ng anak na babae. Dahil sa sinabi nito, nabitawan ni Choi Ji-joon ang hawak niyang plato sa sobrang pagkabigla. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Yeonbom na may hindi pagkakaunawaan lamang. Ngunit bago pa man siya matapos, dumaan ang veterinaryo at masiglang binati ang dalawa bilang mga magulang ni Chanda. Sumunod na dumating si Jeong Jin-hyuk na matagal nang nakaalam ng lihim at nakisali pa sa usapan. Kahit ilang ulit na siyang pinakiusapan na itago ang sikreto, tila kumalat na ang balita sa buong baryo. Binalaan ni Jeju si Jin-hyuk na tuparin ang pangako nito at huwag magsalita. Sumagot si Jin-hyuk na hindi naman niya ibinunyag ang tungkol sa palihim nilang yakapan. Ngunit huli na ang lahat. Nalantad na ang kanilang relasyon. Sa gitna ng maraming tao, hindi malaman ni Yeonbom at Jeju ang kanilang gagawin. Biglang pumasok si Choi Si-jin at nagmamadaling ibinalita kay Jeju na mag-isa umanong sumakay ng bus papuntang Seon si Han Jeol. Labis ang pag-aalala ni Jeju at agad na tumakbo palabas. Sumunod din si Yeonbom. Nais ni Han Jeol na marinig mismo mula sa kanyang ina kung bakit nito itinago ang katotohanan ng buhay pa siya sa loob ng maraming taon. Ginamit niya ang address na nakasaad sa kasunduan sa paghahati ng ari-arian upang hanapin ito. Dinala siya ni Seon-hon sa isang marangyang restaurant at doon ikinuwento ang mga paghihirap niya noon bilang isang solong ina. Ayon sa kanya, upang makabili ng gatas para sa anak, napilitan siyang iwan si Han Jeol kay Jeju. Nang makaipon siya ng sapat na pera at bumalik upang kunin ang anak, nalaman niyang nasunog na ang dati nilang bahay at matagal nang umalis doon si Jeju kasama si Han Jeol. Nang sa wakas ay nakipag-ugnayan siya kay Jeju, mariin siyang tinanggihan ito. Ayon kay Jeju, kung nais nitong bumuo ng bagong pamilya, kailangan nitong itago ang pag-iral ni Han Jeol. Kung ganoon lamang din, mas mabuting huwag na silang mag-ugnayan pa. Hindi sumang-ayon si Han Jeol sa pananaw na yon. Sinabi niyang hinahangaan man ng lahat ang kanyang mga akademikong tagumpay, mas gugustuhin pa niyang mapagalitan ng isang ina tulad ng ibang bata. Ang mga tropeo at sertipikong nakasabit sa kanilang bahay ay maaaring ipinagmamalaki ni Jeju, ngunit para sa kanya, iyon ay panakip lamang sa kawalan ng ina. Sa kabila ng lahat, napuno ng saya ang puso ni Han Jeol nang makasama ang kanyang ina. Bago sila maghiwalay, mahiyain niyang tinanong kung maaari ba siyang madalas na bumisita rito sa hinaharap. Matagal na nag-atubili si Seon-hon bago tuluyang tumango. Sa unang pagkakataon, tunay na naramdaman ni Han Jeol ang init ng pagkakaroon ng isang ina. Pagkalakad ng ilang hakbang, biglang naalala ni Han Jeol na hindi pa niya na-save ang numero ng telepono ng kanyang ina. Nang bumalik siya upang hingin ito, hindi niya sinasadyang marinig ang kanyang ina na kausap sa telepono si Seon Jeju. Narinig niyang sinasabi ni Seon-hon na ginawa na niya ang napag-usapan nila, ibinuhos niya kay Jeju ang lahat ng sisi kung bakit hindi nagkita ang mag-ina sa loob ng maraming taon. Hindi niya binanggit ang katotohanang siya mismo ang kusang nag-abandona sa anak. Noon lamang lubusang naunawaan ni Han Jeol ang lahat. Napagtanto niyang ginawa iyon ni Jeju upang hindi siya masaktan at tuluyang masira ang loob kapag nalaman ang buong katotohanan. Pinilit ni Jeju ang kanyang ina na magsinungaling upang pagaanin ang kanyang damdamin. At iyon ang naging kapalit ng pagpirma ni Jeju sa kasunduan sa paghahati ng ari-arian. Pagkatapos noon, nasaksihan pa ni Han Jeol ang kanyang ina na tuwang-tuwa dahil malapit na niyang makuha ang lupang minana at narinig niyang dali-daling ibinaba nito ang tawag upang sunduin ang anak niya sa bago nitong pamilya. Doon tuluyang naunawaan ni Han Jeol na may bago ng masayang buhay ang kanyang ina. At mula simula hanggang huli, ang taong tunay na nagmahal sa kanya ay walang iba kundi si Jeju. Bukod kay Jeju, labis ding nag-alala si Choi Si-jin sa kaligtasan ni Han Jeol. Hiniling niya kay Choi Ji-joon na ihatid siya sa Seon upang hanapin ang binata. Nang matagpuan nila si Han Jeol, tahimik na nanatili si Si-jin sa kanyang tabi at inalo siya sa kanyang kalungkutan. Sinabi niyang sa mundong ito, bukod sa isang ina, marami pang taong tunay na nagmamahal sa kanya at isa siya roon. Ang pagtatapat ng damdamin ng dalagang matagal na niyang lihim na minamahal ay naging parang sinag ng araw na naghatid sa kanya palabas ng madilim na lungkot. Pagbalik nila sa bahay, hindi ibinunyag ni Han Jeol ang kasunduan sa pagitan ng kanyang ina at ni Jeju. Sa halip, ikinuwento niya ng payapa ang marangyang hapunang kanyang naranasan. Ngunit bigla niyang idinagdag na kumpara sa mga mamahaling pagkain sa labas, mas gusto pa rin niya ang simpleng lutong bahay na inihahanda ng kanyang tiyuhin. Nang marinig iyon ni Jeju, tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Nang malaman niyang opisyal nang nagde-date sina Han Jeol at si Jin, ngumiti siya at binati ang pamangkin. Muling napuno ng tawanan ang kanilang bahay at tila bumalik ang dating katahimikan. Habang maayos na ang sitwasyon ni Han Jeol, si Yeonbom naman ay nahaharap sa bagong problema. Mula nang mabunyag ang relasyon nila ni Jeju, palagi siyang nangangamba na pag-usapan siya ng mga kasamahan at maapektuhan ang kanyang trabaho sa Shinsu High School.
Paglapit pa lamang niya sa pintuan ng faculty room, narinig niya ang boses ng guro na nagrereklamo na ang pakikipagrelasyon ng isang guro sa magulang ng estudyante ay labag sa moralidad at makakasira sa reputasyon ng paaralan. Ngunit hindi sumang-ayon ang ibang guro. Sa kanilang karanasan, alam nilang mabuting tao si Jeju at laging handang tumulong. Wala raw masama kung mahalin siya ni Yeonbom. Gayunpaman, nanatiling mapanlait ang guro at tinawag pang loko si Jeju, sinasabing sapat nang marinig ang pangalan nito upang siya ay mag-init ang dugo. Sa labas ng pinto, pinalakas ni Yeonbom ang kanyang loob. Marami na siyang pinagdaanan, hindi na ito kasing bigat ng dati. Pumasok siya sa silid ng matatag. Agad siyang pinagsabihan na kapag nagkaroon ng personal na relasyon ang guro sa magulang, tiyak na magkakaroon ng pagkiling sa estudyante at magiging hindi patas. Ngunit isang guro ang tumutol at ibinunyag ang pagkukunwari ng nagsasalita na siya mismo ang may kinikilingan at tinutulungan ang ama ni si Jin sa kampanya at iba pang bagay. Hindi ba't iyon din ay personal na interest? Hinimok ng gurong iyon si Yeonbom na maging matapang sa pag-ibig dahil mabilis lamang lumipas ang tagsibol at dapat mamukadkad ng buong ningning. Nagpasalamat si Yeonbom at nangakong hindi niya hahayaang maapektuhan ng kanyang pag-ibig ang kanyang tungkulin bilang guro. Pagkatapos ng klase, paglabas niya ng gate, nakita niya si Jeju na naghihintay ng may pag-aalala. Natakot itong baka gawan siya ng problema sa paaralan, kaya dumating upang maging sandalan niya. Naramdaman ni Yeonbom ang init sa kanyang dibdib. Dahil alam na ng buong baryo ang kanilang relasyon, napagpasyahan nilang hayaan na itong maging hayagan. Magde-date sila ng walang pagtatago at pupunta sa mga lugar na hindi pa nila napupuntahan. Mahigpit na hinawakan ni Jeju ang kamay ni Yeonbom. Naglakad silang magkasabay sa kalsada, pumunta sa dalampasigan, naglaro at kumuha ng maraming litrato. Kahit habang kumakain, hindi sila nagbibitaw ng kamay at sinusubuan pa ang isa't isa habang puno ng lambing ang kanilang mga mata. Ngunit ang masasayang sandali ay laging mabilis lumipas. Magkahawa kamay silang naglakad pa uwi hanggang sa pintuan ng bahay. Dapat sana'y magpaalam na, ngunit wala ni isa sa kanila ang gustong bumitiw. Iminungkahi ni Jeju na ihatid si Yeonbom hanggang sa veranda. Ngunit pagdating doon, hindi pa rin niya kayang lumayo. Inihatid pa niya ito hanggang sa pintuan ng silid. Nang wala na siyang maidadahilan pa upang manatili, napilitan siyang pakawalan ang kamay nito at marahang nagpaalam. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, biglang hinila ni Yeonbom ang laylayan ng kanyang damit. Marahang tinanong ni Seon Jeju si Yeonbom kung ayaw ba talaga nitong umalis siya. Namula si Yeonbom at halatang nahiya. Paikot-ikot at magulo niyang ipinaliwanag na ayaw niyang umalis si Jeju, ngunit sa kabilang banda ay alam din niyang oras na para umuwi ito. Hindi na hinayaan ni Jeju na mag-alinlangan pa siya. Agad siyang tumawag kay Seon Hanjeol at ipinaalam na hindi siya uwi ng gabing iyon. Pagkababa ng telepono, lumapit siya at marahang ngunit buong damdaming hinalikan si Yeonbom sa labi. Nagkasama sila sa isang gabing puno ng tamis at pagmamahalan. Kinabukasan ng madaling araw, magkadikit pa rin silang nakahiga, hindi alam na galit ng papunta roon ang ina ni Yeonbom. Ibinunyag pala ni Choi Yi-joon sa mga magulang ni Yeonbom ang tungkol sa relasyon nito kay Jeju. Hindi matanggap ng kanyang ina na muli na namang nakikipagrelasyon ang anak sa isang magulang ng estudyante. Agad nitong hiningi ang tirahan ni Yeonbom at nagpa siyang personal na sunduin siya. Sinundan ng ina ni Yeonbom ang address papunta sa liblib na lugar. Ngunit habang sinusubukan niyang mag-overtake ng sasakyan, naaksidente siya. Tumaob ang kotse sa gilid ng kalsada at naipit siya sa loob ng wasak na sasakyan, hindi makagalaw. Wala siyang magawa kundi manalangin na may magligtas sa kanya. Ilang sandali pa'y nabuksan ang pintuan ng sasakyan. Isang matangkad at matipunong lalaki ang bumuhat sa kanya palabas ng mga yupi at bakal. Hindi niya alam na ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Jeju, ang kasintahan ng kanyang anak. Samantala, agad siyang nakilala ni Jeju bilang isang sikat na aktres. Noon pa man, mahilig na si Choi Yi-joon sa mga proyekto nito at kaibigan pa niya ito, kaya't may matinding impresyon si Jeju sa kanya. Nag-alala siyang baka makilala ito ng mga tao at magdulot ng kaguluhan, kaya dinala niya ito sa kanyang bahay upang makapagpahinga. Nang makita ng ina ni Yeonbom ang mga medalya at sertipiko sa bahay, pinuri niya si Jeju at sinabing napakahusay ng anak nito. Tahimik lamang itong ngumiti at tinanggap ang papuri dahil alam niyang mula pagkabata ay palaging mahusay si Hanjeol sa pag-aaral. Hindi nagtagal, dumating din si Yeonbom sa bahay ni Jeju upang yayain siyang ilabas si Chanda para mamasyal. Nang makita niyang may nakahiga sa sofa, inakala niyang si Jeju iyon kaya hinila niya ang kumot. Laking gulat niya nang makita ang kanyang ina. Sa sandaling makita siya ng kanyang ina roon, agad nitong naunawaan ang lahat. Si Jeju pala ang lalaking lihim na dinidate ng kanyang anak. Hindi pa lubos na naintindihan ni Yeonbom ang sitwasyon, kaya galit niyang tinanong kung pinaimbestigahan ba siya ng kanyang ina, at kung hindi, paano nito nalaman ang lugar na yon. Sinumbatan niya ang ina at ipinaalala ang nakaraan, kung paanong noong siya'y pinagbintangan at nagdusa, pinili ng kanyang ina na patahimikin siya upang hindi masira ang sariling karera sa pag-arte. Upang igalang ang kanyang ina, kinimkim niya ang lahat ng sakit. Ngunit ngayon, saan man siya nakatira o sino man ang mahalin niya ay wala na itong pakialam. Naging malamig at mabigat ang hangin sa pagitan ng mag-ina. Walang kaalam-alam si Jeju sa nangyayari at pumasok sa loob, balak sana niyang ipakilala sila sa isa't isa. Ngunit nadatnan niyang pinapaalis ni Yeonbom ang kanyang ina. Sumagot din ang ina na kung minsan, mas nakakatakot pa raw ang sariling anak kaysa sa mga kaaway. Nabigla si Jeju nang malaman niyang mag-ina pala ang dalawa. Agad siyang nagpaliwanag na iniligtas niya ito dahil lamang sa kabutihan ng kanyang puso at wala siyang ideya na ito ang ina ni Yeonbom. Hindi rin niya ito sinagip upang magpabango sa magulang.
Pagkatapos magpaliwanag, maayos at magalang niyang ipinakilala ang sarili bilang kasintahan ni Yeonbom. Ngunit malamig lamang siyang tiningnan ng ina at kinutya ang anak kung bakit ito nakikipagrelasyon sa isang probinsyanong tila walang maipagmamalaki. Hindi inakala ni Jeju na ganito kabilis magbabago ang ugali nito. Mahinahon niyang ipinaalala na ilang minuto lamang ang nakalipas ay tinawag pa siya nitong bayani at isang nakatagong hiyas sa lugar na iyon. Walang pakialam na nagsalita ang ina ni Yeonbom, sinabing kanina raw ay inakala niyang isang estranghero lamang si Seon Jeju, ngunit iba na ang sitwasyon ngayon. Upang makuha ang loob ng magiging biyenan, mahinahong tinanong ni Jeju kung ano ba ang hindi nito nagugustuhan sa kanya. Nang mabatid niyang iniisip ng ina ni Yeonbom na may anak na siya, dali-dali niyang nilinaw na tiyuhin lamang siya ni Seon Hanjeol at hindi ang tunay nitong ama. Kahit malinaw na ang paliwanag, hindi pa rin tumigil ang ina ni Yeonbom sa pagbusisi sa kanya mula sa itsura, gupit ng buhok, hanggang sa paraan ng pananamit. Sa sobrang galit, itinulak ni Yeonbom ang kanyang ina palabas ng pinto at inutusang bumalik agad sa Seoul. Ngunit hindi madaling sumuko ang kanyang ina. Pinuntahan nito ang opisina ni Choi Yi-jeon upang alamin ang tunay na pagkatao ni Jeju. Naalala niyang minsang sinabi ni Yi-jeon na ninakawan siya ni Jeju, kaya tinanong niya ang buong pangyayari noon. Naalala ni Yi-jeon ang masakit na nakaraan noong sila'y nag-aral pa. Madalas bugbugin si Jeju ng kanyang ama. Minsan ay sinabi ni Jeju na kung lalaban siya, isa lamang sa kanila ng kanyang ama ang mabubuhay. Wala rin siyang pera upang makatakas sa malupit na ama. Noong panahong iyon, dahil mahusay sa pag-aaral si Yi-jeon, balak siyang regaluhan ng kanyang ama ng kotse. Sa halip, hiniling niyang ibigay na lamang sa kanya ang pera. Hinikayat niya si Jeju na mag-aral silang mabuti upang makapasok sa universidad. Sapat ang perang iyon para sa matrikula nilang dalawa at para sa gastusin sa pagpapalaki kay Hanjeol. Sa ganitong paraan, makakatakas si Jeju sa pang-aabuso at si Ijo naman sa kontrol ng kanyang ama. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, nasunog ang bahay ni Jeju. Nasawi sa apoy ang kanyang ama. Samantalang si Jeju at si Hanjeol ay biglang naglaho. Kumalat ang usap-usapan na matagal nang nagtitimpi si Jeju sa pang-aabuso ng ama at sa sukdulang galit ay sinadya niyang sunugin ang bahay at tumakas kasama si Hanjeol. Nanginig ang puso ni Yeon. Agad siyang bumalik sa paaralan at binuksan ang kanyang locker. Wala na ang perang itinabi niya. Mula noon, naniwala siyang si Jeju ang nagnakaw ng pera at tumakas. Sa loob ng maraming taon, hinanap niya ang dating kaibigan. Gayunman, hindi niya ibinahagi ang buong nakaraan sa ina ni Yeonbom. Natakot siyang baka madismaya si Yeonbom kapag nalaman nitong siya ay ipinadala lamang ng kanyang ina. Pinayuhan pa niya ang babae na umalis na sa lugar na iyon. Samantala, muling nabuhay sa isipan ni Yeonbom ang bangungot ng panahong pinaratangan siya ng isang magulang. Dahil sa pagdating ng kanyang ina, lalong sumama ang kanyang pakiramdam. Napansin ni Jeju ang kakaiba sa kanyang kasintahan, kaya dinala niya ito upang kumain ng masarap na pagkain para gumaan ang loob. Pagkatapos ay dinala niya ito sa dojo upang makapaglabas ng negatibong emosyon sa pamamagitan ng pag-ehersisyo. Nais din ni Yeonbom na matuto ng ilang teknik sa pagtatanggol sa sarili. Kaya naging guro at estudyante sila. Buong sipag siyang tinuruan ni Jeju at masigasig naman siyang nakinig. Sa una ay maayos ang ensayo, ngunit kalaunan ay nauwi ito sa masayang kulitan at lambingan ng dalawa. Sa labas, palihim na nagmamasid ang ina ni Yeonbom. Sa isip nito, sinasamantala lamang ni Jeju ang pagkakataon upang mapalapit sa kanyang anak. Napansin ni Yeon ang babae at pinagsabihan ito dahil sa hindi tamang asal. Ayaw niyang madamay at pag-initan ni Yeonbom, kaya nagpa siyang aminin na sana ang relasyon nila ng kanyang ina. Ngunit nang marahang tapikin niya ang balikat ni Yeonbom, inakala nitong si Jeju iyon at agad siyang naihagis sa lupa gamit ang isang galaw sa balikat. Nang makita niyang si Yeon pala iyon, agad niya itong tinulungan na tumayo. Bago pa makapagsalita si Yeon, nagkwento si Yeonbom tungkol sa isang kaibigan na nasa parehong sitwasyon ng mga kasong hinawakan niya noon, isang gurong nadawit sa issue. Nais niyang tulungan ni Yeon ang kaibigang iyon. Alam ni Yeon na si Yeonbom mismo ang tinutukoy, kaya pansamantalang isinantabi ang balak na pag-amin at nagpa siyang tulungan muna siya. Samantala, hindi pa rin tumitigil ang ina ni Yeonbom. Nagbalakayo ito at palihim na sinundan si Jeju. Napansin agad ni Jeju na may sumusunod sa kanya, kaya sinadya niyang lumiko sa isang liblib na daan upang harapin ito. Nang mabisto, nagulat ang ina ni Yeonbom at tumakbo palayo. Ngunit sa pagmamadali, napunta siya sa gitna ng kalsada. May paparating na kotse na mabilis ang takbo. Sa sobrang takot, napatigil siya at hindi na nakaiwas. Sa isang iglap, tumakbo si Jeju at itinulak siya palayo sa daraanan ng sasakyan. Siya ang tinamaan at tumilapon. Dalawang estudyante ang nakakita sa nakakatakot na eksena at agad na tumakbo pabalik sa Shinsu High School upang ipaalam ang nangyari sa mga guro. Agad na nagmadaling pumunta si Yeonbom kasama ang ibang mga guro sa ospital. Nang makita niyang nakahiga si Seon Jeju at walang malay, labis siyang nag-alala at natakot na baka nagkaroon ito ng matinding pinsala sa utak. Sa kabutihang palad, makalipas lamang ang ilang sandali ay bahagyang umunat si Jeju at dahan-dahang umupo sa kama ng ospital. Ipinaalam ng doktor sa lahat na napakaganda ng pangangatawan ni Jeju. Maliban sa isang maliit na sugat sa kanyang braso, wala siyang ibang pinsala. Maaari na rin daw siyang ma-discharge agad. Nagalit si Yeonbom nang malaman niyang hindi man lamang nagpakita ang taong kanyang iniligtas. Balak sana niyang magsumbong sa pulisya upang papanagutin ito. Ngunit agad siyang pinigilan ni Jeju at mahinahong sinabi na ang taong iyon ay ang kanyang ina. Mas lalo pang nagalit si Yeonbom sa kawalan ng pananagutan ng kanyang ina.
Tinawag niya itong walang hiya at iresponsable. Inalo siya ni Jeju at sinabing ayos lamang siya at sana'y pigilan muna niya ang kanyang galit. Ngunit ang salitang pigilan ay tila tumama sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang puso. Napasigaw siya sa sama ng loob at nagtanong kung bakit palaging ang biktima ang kailangang magtiis at magtimpi. Nakita ni Jeju ang pagkalito sa sarili at doon tuluyang inilahad ni Yeonbom ang matagal na niyang itinatagong hinanakit. Noong nakaraan, pinigilan ng kanyang ina ang paglalabas ng balita tungkol sa maling paratang ng isang magulang laban sa kanya. Pinilit siyang manahimik upang mapangalagaan ang reputasyon ng kanilang pamilya. Dahil dito, napilitan siyang lisanin ang Seoul at magturo sa lugar na ito upang paghilumin ang sugat sa kanyang puso. Nang marinig ni Jeju na nais ni Yeonbom na humingi ng tulong kay Choi Yi-jeon upang mabawi ang kanyang dangal, agad niya itong dinala sa opisina ni Yi-jeon. Nais niyang linawin na ang kaibigan na tinutukoy niya ay si Yeonbom mismo at taimtim niyang hiniling kay Yi-jeon na tulungan ito ng buong puso. Sa parehong oras, naroon din sa opisina ang ina ni Yeonbom. Nagsimula na siyang magduda sa sinabi ni Yi-jeon noon na si Jeju ay tumakas matapos nakawin ang pera. Sa ospital kasi, narinig niyang pinupuri ng mga guro si Jeju bilang isang mabuti at makatarungang tao. Sa muling pagbangon ng masasakit na alaala, hindi napigilan ni Yi-jeon ang sarili at nabitawan ang isang nakakagulat na pahayag na si Jeju ang pumatay sa sarili nitong ama. Pagdating ni Yeonbom at Jeju, narinig nila ang buong sinabi niya. Nabigla si Yeonbom nang malaman niyang matagal nang magkakilala si Yi-jeon at ang kanyang ina. Samantala, hindi rin inakala ni Jeju na sa loob ng maraming taon ay ganito pala ang tingin sa kanya ni Yi-jeon. Di nagtagal, kusa ring nilapitan ni Yi-jeon si Yeonbom upang humingi ng tawad. Inamin niyang siya ang ipinadala ng kanyang ina at alam niya ang lahat ng pinagdaanan nito sa Seoul. Layunin daw niyang tulungan siyang maibalik ang kanyang dangal upang muling magkaayos sila ng kanyang mga magulang. Hindi gaanong pinansin ni Yeonbom ang pagtatago ni Yi-jeon ng kanilang ugnayan, ngunit hindi niya matanggap ang paratang nito laban kay Jeju. Samantala, mag-isang nakaupo si Jeju sa dojo. Tahimik niyang tinitigan ang mahabang peklat sa kanyang braso habang bumabalik sa kanyang isipan ang trahedya ng sunog noong nakaraan. Nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Yeonbom na puno ng pag-aalala, agad siyang nagpunta upang makipagkita rito. Inihanda ni Yeonbom ang mga salitang pampalubag loob at mariing sinabi na naniniwala siyang ang paratang ng pagpatay ay isang malisyosong tsismis lamang. Ngunit biglang inamin ni Jeju na totoo, siya nga ang nakapatay sa kanyang ama. Tahimik na ikinuwento ni Jeju kay Yeonbom ang nakaraan na matagal niyang ibinaon. Noong siya'y estudyante pa lamang, sabay niyang inaalagaan ang batang si Hanjeol at tinitiis ang walang tigil na pagmumura at pananakit ng kanyang ama. Isang araw, inutusan siya ng ama na bumili ng alak. Iniwan niya sandali si Hanjeol at dali-daling umalis. Sa sobrang inip, sinipa ng ama ang mesa at tumalsik ang baga mula sa ashtray patungo sa kortina. Pagbalik ni Jeju, nilamon na ng apoy ang kanilang bahay. Hindi siya nag-atubiling sumugod sa loob upang iligtas ang pamangkin. Nang mabuhat na niya si Hanjeol at palabas na sana, narinig niya ang mahinang sigaw ng kanyang ama. Nakita niyang nakaluhod ito at nagmamakaawang iligtas siya. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng pananakit na naranasan niya mula pagkabata. Isang masamang kaisipan ang sumagi sa isip niya na hayaan na lamang ang apoy ang tumapos sa lahat. Nang mahimasmasan siya, lalo nang lumakas ang apoy. Kung babalik pa siya upang iligtas ang ama, malamang ay mamatay silang dalawa ni Hanjeol. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, pinili niyang iligtas si Hanjeol at tumakbo palabas ng nasusunog na bahay. Namatay ang kanyang ama sa sunog at nagsimula sila ng panibagong buhay. Ngunit sa kanyang kalooban, hindi siya kailanman napatahimik ng konsensya. Naniniwala siyang darating ang araw na haharapin niya ang kaparusahan. At tila dumating ang araw na iyon sa panahong pinakamaligaya sila ni Yeonbom. Ipinakita niya ang mahabang peklat sa kanyang braso at sinabi na iyon ang palaging paalala ng hindi niya mapapatawad na pagkakamali noong nakaraan. Sinabi ni Seon Jeju na kung hindi siya kayang unawain o patawarin ni Yeonbom sa kanyang nagawa, tatanggapin niya iyon bilang parusang nararapat sa kanya. Hindi agad alam ni Yeonbom kung paano siya aaliwin. Kung magsasalita siya ng masyadong mabigat, baka lalo lamang lumubog si Jeju sa pagsisisi. Kung gagamit naman siya ng pabirong tono upang pagaanin ang sitwasyon, malinaw na hindi iyon angkop sa sandaling iyon. Matapos ang maingat na pag-isip, nagpa siya si Yeonbom na hanapin si Seon Hayon. Sinabi niyang matagal nang ikinulong ni Jeju ang sarili sa kulungang siya mismo ang gumawa. At tanging ang taong dumaan sa parehong sakit, ang kapatid niyang si Hayon, ang makakatulong upang tuluyan niyang mapakawalan ang masasakit na alaala. Personal na pinuntahan ni Seon Hayon si Jeju upang kausapin ito. Sinabi niyang hindi niya pinatay ang kanilang ama, iyon ay malupit na kapalaran lamang. Ang peklat sa kanyang braso ay hindi patunay na pinabayaan niya ang kanilang ama, kundi ebidensya na iniligtas niya si Seon Hanjeol. Kung sumugod siya noon sa apoy upang iligtas ang ama, malamang ay namatay silang tatlo. At kung hindi nakaligtas si Hanjeol, bilang isang inang nagawang iwan ng anak, wala na rin siyang lakas ng loob na mabuhay pa. Pagkaraan ng 18 taon, nagpaabot si Seon Hayon ng isang huling pasasalamat. Nagpasalamat siya kay Jeju sa pagliligtas kay Hanjeol at sa pagpapalaki rito hanggang sa maging mabuting binata. Sinabi pa niyang siya ang dapat humingi ng tawad. Sa wakas, tuluyang nabitawan ni Jeju ang mabigat na konsensyang matagal niyang pasan. Pagkaalis ng kanyang kapatid, kusang hinanap ni Jeju si Yeonbom at taos-pusong nagpasalamat sa patuloy nitong pag-aalala at pagmamalasakit. Labis ang saya ni Yeonbom nang makitang nakalaya na siya sa multo ng kanyang nakaraan. Upang maibsan ang bahagyang ilang sa pagitan nila, siya mismo ang humingi ng halik.
Ngunit nang lumapit si Jeju, marahan niya itong itinulak at sa halip ay hinalikan ang peklat sa braso nito. Malakas na tumibok ang puso ni Jeju. Mahigpit niyang niyakap si Yeonbom at tahimik na nagpasalamat sa langit sa pagkakaroon ng napakabuting kasintahan. Habang nalulunod sila sa tamis ng sandali, hindi nila alam na may paparating na bagong unos laban kay Yeonbom. Noong panahong napagbintangan siya ng pagkakaroon ng hindi tamang relasyon sa isang magulang, may isang reporter na hindi tumigil sa pag-imbestiga sa kanya. Kahit pa ginamit ng kanyang ina ang kapangyarihan nito upang patahimikin ang isyu noon, hindi sumuko ang reporter at patuloy na nagsaliksik sa anino. Isang araw, nahuli ng sekretarya ni Choi Yi-jeon ang isang lalaking palihim na nagtatanong tungkol kay Yeonbom sa harap ng paaralan. Ipinagbigay alam ito ni Yi-jeon sa ina ni Yeonbom at pinayuhang maghanda na ng mga pahayag at press conference sakaling lumala ang sitwasyon. Pinayuhan din niya si Yeonbom na dumiretso agad sa bahay pagkatapos ng trabaho, huwag lumabas kung saan-saan, at huwag sagutin ang anumang tawag mula sa hindi kilalang numero. Narinig ni Jeju ang mga babalang ito. Nang malaman niyang nasa panganib si Yeonbom, agad niyang inutusan ang kanyang mga estudyante sa dojo na magbantay sa tapat ng bahay nito. Nang malaman niyang pupunta si Yi-jeon sa Seoul upang hanapin ang reporter, agad sumakay si Jeju sa kotse at iginiit na sasama siya. Binalaan siya ni Yi-jeon na huwag sumigaw, huwag manira ng gamit at lalong huwag manakit ng tao. May hawak na paso ng halaman, pumasok si Jeju sa entertainment company kung saan nagtatrabaho ang reporter. Bago pa siya dumating, nakumpleto na ng reporter ang artikulo tungkol sa diumanoy iskandalosong relasyon ni Yeonbom. Inutusan pa ng department head na dagdagan ito ng mas maraming larawan at gawing mas dramatiko at sensasyonal upang makakuha ng mas maraming views. Malakas na tinanong ni Jeju kung sino ang sumulat ng artikulo. Sa takot, nagtago ang reporter sa ilalim ng mesa at hindi maglakas loob na humarap. Noong una, inakala ng department head na may ibibigay pang mainit na balita si Jeju. Ngunit nang ipakilala nito ang sarili bilang kasintahan ni Yeonbom, agad niyang naunawaan na dumating ito upang kumprontahin sila. Sinubukan ng department head na itulak palabas si Jeju, ngunit kahit anong lakas ang gamitin niya, nanatiling nakatayo si Jeju na tila isang bundok, hindi man lang natinag. Lantaran na ibinunyag ni Jeju ang maruruming taktika ng kumpanyang iyon. Sinabi niyang palagi silang gumagamit ng salitang pinaghihinalaan sa kanilang mga headline upang gawing tila totoo ang mga bagay na wala namang ebidensya. Mas masahol pa, hindi lang nila inuusisa ang pribadong buhay ng mga artista, kundi sinisiraan at pinaparatangan pa ang mga ito sa kung saan-saan. Napansin ng department head ang teleponong nasa bulsa ni Jeju na nakarecord. Sa sandaling hindi ito nakatingin, mabilis niyang inagaw ang telepono at binura ang recording. Mayabang pa niyang ipinagmalaki na hindi sila kailanman nagbibigay ng direktang konklusyon, puro pahiwatig lamang upang ang publiko na mismo ang magpalaki ng isyu. Ngunit agad na inilabas ni Jeju ang isa pang teleponong nakatago sa paso ng halaman. Nakakonekta pala iyon sa isang tawag mula pa kanina at bawat pag-amin ng department head ay naitala ng buo ng taong nasa kabilang linya. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Choi Yi-jeon. Inihayag niyang nakapagsampa na siya sa korte ng kahilingan para sa restraining order laban sa paglalathala ng artikulo. Kung ilalabas nila ang balita bago ang opisyal na desisyon, agad siyang magsasagawa ng legal na aksyon. Pagkatapos umalis doon, ipinaalam ni Yi-jeon ang sitwasyon sa ina ni Yeonbom. Kahit nabalaan na ang kumpanya, hindi pa rin tiyak kung mapipigilan sila, kaya dapat maghanda siya sa pinakamasamang posibilidad. Idinagdag pa niya na malaking tulong si Jeju sa insidenteng ito, at kung mapipigilan man ang artikulo, ang pinakamalaking ambag ay mula rito. Pagkatapos ng tawag, kusa ring humingi ng tawad si Yi-jeon kay Jeju. Inamin niyang mali ang pagtawag niya rito bilang mamamatay tao noon. Noong mga panahong iyon, itinuring niya si Jeju bilang tanging kaibigan, ngunit bigla itong nawala ng walang paalam. Sa loob ng maraming taon, hindi niya iyon matanggap. Mas pinili pa niyang magkimkim ng galit kaysa tanggapin na baka hindi pala pinahahalagahan ni Jeju ang kanilang pagkakaibigan. Ipinaliwanag naman ni Jeju na noong araw ng sunog, ang unang taong naisip niyang puntahan ay si Jeon. Dinala niya si Seon Han-geol upang hanapin ito, ngunit narinig niya ang pag-uusap ng mga magulang ni Jeon. Sinabihan si Jeon na huwag makisalamuha sa isang taong mababa ang pinagmulan tulad niya. Mas masakit pa, narinig niyang sinabi ni Jeon na hindi niya kailanman itinuring na kaibigan si Jeju at tinutulungan lamang ito dahil naawa siya. Lubos na nasaktan si Jeju sa narinig. Sa matinding dalamhati, kinuha niya ang pera ni Jeon at tahimik na umalis kasama si Han-geol. Nagpaliwanag si Jeon na hindi iyon ang tunay niyang nararamdaman, sinabi lamang niya iyon upang makaiwas sa kontrol ng kanyang mga magulang. Hindi niya inakalang ganoon kalalim ang magiging sugat na idudulot nito kay Jeju. Gayunman, natuwa siya na sa wakas ay nalaman niyang itinuring din siya ni Jeju bilang tunay na kaibigan. Huminto si Jeon sa harap ng bahay ni Yeonbom at sinabing samahan ito ni Jeju ngayong gabi. Bago bumaba, ibinigay pa niya ang suot niyang shirt kay Jeju. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nabura ang lahat ng hidwaan sa pagitan nila at nagkaayos na sila. Ikinuwento ni Jeju ang lahat kay Yeonbom. Kahit nagbigay ng babala si Jeon sa kumpanya, posible pa ring tumagas ang balita. Ngunit nangako si Jeju na mananatili siyang nasa tabi niya upang protektahan siya. Pinatay ni Yeonbom ang kanyang telepono. Anumang haharapin nila kinabukasan ay saka na nila alalahanin. Sa gabing iyon, nais lamang niyang magsaya kasama si Jeju at si Chonda hanggang mag-umaga. Naglakad silang tatlo sa ilalim ng liwanag ng buwan saka umuwi upang magluto. Pagkatapos kumain, pinahiga ni Jeju si Yeonbom upang magpahinga habang siya ang magbabantay sa tabi nito. Ngunit puno ng magkahalong emosyon ang isip ni Yeonbom. Bago dumating si Jeju, tumawag ang kanyang ina.
Sinabi nitong nalulungkot siya sa mabibigat na opinyon ng publiko na maaaring harapin ng anak. Humingi ito ng tawad dahil bilang anak ng isang sikat na artista, labis na napapalaki ang bawat personal na issue ni Yeonbom. Inamin nitong nadamay ang anak dahil sa kanya. Unti-unting naunawaan ni Yeonbom ang kanyang ina. Sa tagal nitong namuhay sa malupit na mundo ng entertainment, tiyak na maraming beses din itong nakaranas ng paninirang puri at paninira. Marahil, tulad niya ngayon, marami rin itong gabing hindi makatulog sa pag-aalala. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Yeon at Jeju, hindi pa rin nila napigilan ang paglalathala ng artikulo. Kinabukasan, nabasa ng buong faculty ng Shinsu High School, ng mga estudyante, at ng mga tao sa paligid ang nakakagulat na balita. Si Yeonbom umano ay may hindi tamang relasyon sa isang magulang ng estudyante at binugbog pa ng ina ng nasabing estudyante. Samantala, habang mahimbing na natutulog si Jeju, sinamantala ni Yeonbom ang pagkakataon upang magsulat ng isang post at inilathala ito sa website ng paaralan. Isinulat niya ang katotohanan kung paano siya hinaras ng isang magulang na pagbintangan at sinaktan. Inamin niyang noong panahong iyon, wala siyang lakas ng loob na lumaban, kaya lumipat siya sa lugar na iyon upang maghilom at makapag-isip ng maayos. Bago pa man mailabas ng entertainment company ang kanilang artikulo, pinili niyang siya mismo ang magsabi ng buong katotohanan sa lahat. Ginawa iyon ni Yeonbom dahil nais niyang siya mismo ang muling buksan ang lumang sugat at harapin ng direkta ang kanyang nakaraan. Kinabukasan, pumasok pa rin siya sa paaralan gaya ng dati. Tinanong niya ang mga estudyante kung may nais ba silang itanong matapos basahin ang kanyang isinulat. Naniniwala ang mga estudyante sa kanyang pagkatao at naawa sila sa mga pinagdaanan niyang sakit. May isang guro na nais pang usisain kung totoo ba o hindi ang isyu ng diumano'y relasyon, ngunit agad siyang pinigilan ng isa pang guro. Iginiit nito na dapat suportahan si Yeonbom ng walang kondisyon at walang sinuman ang dapat magbanggit muli ng isyong iyon sa harap niya. Nang makita ng head teacher na si Seo Kwon-soo na sinusuportahan din ng principal ang opinyon ng gurong iyon, hindi ito nasiyahan at lumabas upang tumawag sa reporter. Lumabas na noong nakaraang pagbisita ng reporter sa paaralan, ibinunyag nito sa head teacher ang balitang pinaghihinalaang may relasyon si Yeonbom at nagtanong patungkol sa kanyang buhay sa lugar na iyon. Ang head teacher pa mismo ang nagparatang na nakikipag-ugnayan si Yeonbom sa isang dugong at hinikayat ang reporter na ilabas din ang impormasyong iyon. Inusisa pa niya kung bakit hindi pa nailalathala ang paninirang artikulo laban kay Yeonbom. Ang totoo, napigilan iyon dahil kay Seon Jeju. Muli siyang nagtungo sa entertainment company at ginamit ang recording upang pilitin ang department head na itigil ang artikulo. Kung hindi sila susunod, ilalantad niya ang buong recording upang makita ng lahat ang kanilang maruming paraan ng pagpapalobo ng balita para lamang sa atensyon. Dahil sa takot na masira ang reputasyon ng kumpanya, pumayag ang department head na huwag nang ipagpatuloy ang paglalathala. Hindi pa natatapos ang paliwanag ng reporter sa head teacher nang biglang sumulpot si Jeju sa likuran nito at pinutol ang usapan. Tumawag siya kay Cho Yi-joon at ipinaalam na nahuli na niya ang taong naglalabas ng impormasyon sa reporter. Nagulat ang head teacher at inagaw ang telepono, nagpaliwanag na napasabi lamang siya ng ilang salita noon at nangakong hindi na maulit. Hindi na siya pinayagan ni Jeju na magdahilan pa at diretsong binura ang numero ng reporter sa telepono nito. Sa wakas, tila luminaw din ang lahat na parang matapos ang ulan. Ngunit malapit na ring matapos ang termino ni Yeonbom at kailangan na niyang bumalik sa Seon. Bago siya umalis, dinala siya ni Jeju upang magpakuha ng litrato. Nag-iwan sila ng matatamis na ngiti sa bawat lugar na kanilang pinuntahan. Kahit magkalayo man sila sa hinaharap, mananatili ang magagandang alaala sa kanilang puso. Sa huling gabi bago ang paghihiwalay, paulit-ulit na pinaalalahanan ni Jeju si Yeonbom na kumain ng maayos, uminom ng gamot kapag may sakit, at gamitin ang mga teknik na itinuro niya kung sakaling may mang-api sa kanya. Pinatigil siya ni Yeonbom sa kakapayo, sapagkat sa huling gabing iyon, nais lamang niyang pahalagahan ang bawat sandaling magkasama sila. Marahang hinalikan siya ni Jeju at nagyakapan sila ng mahigpit bago bumagsak sa kama, ibinahagi ang nag-aalab na sandaling ayaw nilang matapos. Isang taon ang lumipas. Nagtuturo na si Yeonbom sa isang high school sa Seon. Sa likod niya, may mga kasamahang guro na nagbubulungan tungkol sa umano'y maling relasyon niya sa isang magulang sa dati niyang paaralan. Nagkunwari siyang hindi naririnig ang mga iyon at nagmamadaling bumaba ng gusali. Biglang dumating si Ijoon matapos ang mahabang panahong hindi sila nagkita. Ibinigay niya kay Yeonbom ang desisyon ng korte, nanalo siya sa kaso. Pinatunayan ng hukuman na ang magulang na iyon ay nanira at nagbanta sa kanya gamit ang karahasan. Nagulat at natuwa si Yeonbom. Nang makita niya ang dalawang gurong kanina'y naninira sa kanya, inilapag niya ang hatol sa harap nila upang maibalik ang kanyang dangal. Ipinaliwanag niyang ang tinatawag nilang maling relasyon ay pawang paninira at pang-aabuso lamang. Hiniling niyang basahin nilang mabuti ang desisyon at kung may muling magsismis, sila na mismo ang magpaliwanag para sa kanya. Upang ipagdiwang ang pagkapanalo, inimbitahan ng pamilya ni Yeonbom si Ijoon na kumain kasama nila bilang pasasalamat. Humingi rin ng tawad ang kanyang mga magulang dahil hindi sila agad naniwala at sumuporta sa kanya noon. Ang mga hinanakit na matagal niyang kinimkim ay tuluyan ng nailabas. Unti-unting natutong magpatawad at mag-unawaan ang kanilang pamilya at sama-samang isinara ang sugat ng nakaraan, naniniwalang mas magiging maliwanag ang kanilang hinaharap. Samantala, bilang kinatawan ng isang energy company, inimbitahan si Jeju na magsalita sa isang paaralan kasama ang mga sponsor ng scholarship. Matatag siyang tumayo sa entablado at ibinahagi ang direksyon ng pag-unlad ng kumpanya, tila isang matagumpay na negosyante.
Nilapitan siya ng ina ni Hanjeol at nag-alok na sagutin ang lahat ng gastusin sa kolehiyo bilang kabayaran sa mga nawalang taon ng pagmamahal. Ngunit sinabi ni Jeju na hindi pera ang kailangan ni Hanjeol. Mula pagkabata, hinahangaan nito ang mga kaplaseng may magulang na dumadalo sa mga seremonya. Hiniling niya sa kapatid na dumalo ito sa college entrance ceremony ni Hanjeol sapagkat iyon ang tunay na pinakamahalagang regalo para sa bata. Habang magkalayo sila, lalong tumitindi ang pangulila ni Yeonbom kay Jeju. Hindi na niya napigilan ang sarili at binuksan ang kahong regalo na ibinigay ni Jeju noon. Inakala niyang singsing iyon para sa proposal at nag-alala pa na baka tumaba na siya at hindi na magkasya. Ngunit nang buksan niya ang kahon at makita ang laman, halos hindi siya makapaniwala at agad siyang nagmadaling hanapin si Jeju. Hinabol niya ito kung saan-saan hanggang sa matagpuan niya sa dalampasigan. Nakasuot si Jeju ng maayos na suit, tila ba alam niyang darating siya at matiyagang naghihintay roon para sa kanya. Hindi na nakapag-isip pa si Yeonbom. Agad niyang kinuha mula sa kahon ang tattoo sleeve na kasama sa regalo at tinanong si Seon Jeju kung ano ang ibig sabihin nito. Bakit daw nito ibinigay sa kanya ang isang libreng item lamang mula sa gasolinahan bilang regalo at pinapunta pa siya roon na puno ng pag-asa para lamang madismaya. Mahinahong ipinaliwanag ni Jeju na ang manggas na yon ay may napakalalim na kahulugan para sa kanya. Bago niya nakilala si Yeonbom, palagi niya itong isinusuot upang itago ang mga peklat sa kanyang braso. Ngunit matapos niya itong makilala, nagkaroon siya ng lakas ng loob na alisin iyon at harapin ang kanyang mga peklat at ang masakit niyang nakaraan. Sa sandaling marinig iyon, biglang naunawaan ni Yeonbom ang tunay na laman ng puso ni Jeju. Tinanggap niya ang regalong may napakalalim na kahulugan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang lumuhod si Jeju sa isang tuhod at inilabas ang isang singsing na diamante na matagal na niyang inihanda. Mula pa nang ipadala niya ang tattoo sleeve, hinihintay na niya ang pagdating ni Yeonbom. Kaya naman palagi niyang dala ang singsing, handang mag-propose sa sandaling magpakita ito. Ngumiti si Yeonbom at iniabot ang kanyang kamay upang tanggapin ang kumikislap na singsing. Nagsimula silang mangarap tungkol sa kanilang kasal sa Tagsibol, ilang anak kaya ang nais nila. Saan nila bibilhin ang kanilang bagong bahay? Isa-isang sinagot ni Jeju ang bawat tanong ng buong katapatan. Ano man ang lugar na kanilang tirahan sa hinaharap, iisa lamang ang taong nais niyang makasama habang buhay, si Yeonbom. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.